Sa mundong puno ng mahika at mga kamanghamanghang nilalang, iisa lang ang pinaniniwalaang may kakayahang gumamit ng magic, ang mga mangkukulam. O iyon ang gusto nilang paniwalaan ng lahat. Sa isang mundong sagana sa mahika, may isang batang babae na nagngangalang Coco na nakatira kasama ang kanyang ina na nagtatrabaho bilang mangangalakal ng mga tela. Mula pagkabata, labis na siyang nabighani sa mahika at naniniwalang ang mga mangkukulam ang pinakakahangahangang tao sa buong mundo. Ang pinakamalaking pangarap niya ay ang makagamit din ng magic balang araw. Ngunit alam niyang tila imposibleng mangyari iyon. Paulit-ulit kasi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina na ang mga mangkukulam ay ipinapanganak, hindi ginagawa. Masipag si Coco. Madalas niyang dalhin ang mga tela sa kalapit na lawa upang labhan ang mga ito ng mano-mano at tiyaking perpekto ang pagkakalinis bago ibigay sa mga mamimili. Kahit ang lawa mismo ay pinagpala ng isang mangkukulam. Ano man ang mangyari, kusang nililinis ng mahika ang tubig nito upang magamit ng mga tao sa paglalaba at pagligo nang hindi nadudumihan ang pinagkukunan ng buhay ng mga hayop sa paligid. Matapos labhan ang lahat ng tela, bumalik si Coco sa kanilang bahay at umakyat sa bubong upang isampi ang mga ito. Habang ginagawa yon, nagpapanggap siyang isang mangkukulam na kayang paliparin ang mga bagay gamit ang mahika. Bigla niyang napansin ang isang lumilipad na karwaheng hinihila ng kabayo sa kalangitan sa itaas nila. Namangha siya sa tanawing iyon, ngunit lalo siyang natuwa nang makita niyang unti-unti itong bumababa malapit sa kanilang bahay. Agad siyang tumakbo pababa ng hagdan upang hanapin ang kanyang ina at ibalita ang kanyang nakita. Ngunit pagbungad niya sa pinto, aksidente siyang nabangga ng isang lalaking may puting buhok. Mabilis siyang humingi ng paumanhin. Ngumiti naman ang lalaki at sinabing siya ang may kasalanan dahil nakaharang siya sa daan. Bago pa makasagot si Coco, narinig niya ang ilang kababaihan na pinag-uusapan ng mga telang ibinebenta sa tindahan. Hindi sila makapaniwalang nakakahanap sila ng ganoon kagagandang tela sa isang liblib na lugar. Napuno ng saya ang puso ni Coco at naisip niyang baka sila ang mga taong sakay ng lumilipad na karwahe. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya kasama ng mga iyon. Maya-maya, pinagsabihan siya ng kanyang ina na tumulong sa pag-asikaso ng mga mamimili. Pagkatapos ay hinarap nito ang lalaki at tinanong kung ano ang kailangan niya. Ipinaliwanag ng lalaki na naghahanap siya ng telang kulay abo na parang usok. Sinabi rin niyang maaari siyang bumalik na lang kung abala sila sa ngayon. Ngunit agad na sinabi ni Coco na siya na ang bahala. Bahagyang nagulat ang lalaki dahil napakabata pa niya, ngunit tiniyak ng kanyang ina na nasa mabuting kamay siya. Agad namang nagtanong si Coco sa kanyang ina kung maaari ba niyang tingnan ang lumilipad na karwahe kapag natapos na siya sa trabaho. Kaagad siyang pinaalalahanan ng kanyang ina na bawal niyang pakialaman ang mga gamit ng mga mamimili. Nangako naman si Coco na titingin lang siya mula sa malayo at hindi lalapit dito. Sa huli ay pumayag din ng kanyang ina. Masayang bumalik si Coco sa lalaki, kinuha ang mga sukat na kailangan nito at nagtungo sa likurang silid. Hindi nagtagal ay nahanap niya ang eksaktong kulay ng telang hinahanap ng lalaki at inilatag ito sa mesa ng trabaho. Kinuha niya ang kanyang mga kagamitan at sinimulang sukatin ng tamang haba ng tela. Pagkatapos ay kumuha siya ng kahoy na lapis na may uling sa dulo at minarkahan ang bahaging pagpuputulan. Huminga siya ng malalim upang pakalmayan ang sarili at sa isang maayos na galaw ay gumuhit siya ng tuwid na linya gamit ang uling. Pagkatapos noon, kinuha niya ang malaking gunting at sa isang tuloy-tuloy na galaw ay ginupit ng perpektong tuwid ang tela. Walang pag-aalinlangan sa kanyang kilos at ni isang beses ay hindi siya nagkamali. Sobrang nakatutok si Coco sa kanyang ginagawa kaya hindi niya napansin na buong oras pala siyang pinagmamasdan ng lalaking puti ang buhok. Habang kinukuha nito ang tela, sinabi niyang humanga siya sa pambihirang konsentrasyon at matatag na mga kamay ni Coco. Wala ni Katie ting na pagdududa sa kanyang mga galaw at napakalinis ng kanyang pagkakagawa. Sinabi pa niyang hindi niya inaasahang may isang napakahusay na artisan na lumalaki sa isang maliit na nayon tulad nito. Para sa kanya, parang mahika ang ginawa ni Coco. Nagtaka naman si Coco at sinabing hindi mahika ang kanyang trabaho. Paulit-ulit lamang niya itong ginagawa araw-araw. Para sa kanya, ang tunay na mahika ay isang bagay na dalisay at kumikislap, napakaganda at napakahalaga na parang walang sapat na salita upang ilarawan ito. Naramdaman ng lalaki kung gaano katindi ang paghanga ni Coco sa mahika kaya tinanong niya kung bakit mahal na mahal niya ito. Ipinaliwanag ni Coco na noong bata pa siya, isinama siya ng kanyang ina sa isang pista sa kalapit na lungsod. Napakaganda ng lahat ng kanyang nakita roon. Habang sinusundan niya ang isang paru-paro, napadpad siya sa isang eskinita kung saan nakilala niya ang isang mangkukulam na may suot na maskara. Tinanong siya nito kung interesado ba siya sa mahika. Noon ay wala pa siyang gaanong alam tungkol dito kaya ipinakita ng mangkukulam ang iba't ibang bagay na kayang gawin ng magic.
Namangha si Coco sa kagandahan ng ipinakitang mahika at agad niyang binili ang magic book at wand na ibinebenta nito. Pagbalik niya sa kanyang ina, ipinakita niya ang aklat. Nagtaka naman ang kanyang ina kung bakit niya ginastos ang kanyang pera sa mga bagay na para sa kanya ay walang silbi. Ngunit masaya si Coco sa kanyang binili at hindi pa rin mawala sa isip niya ang mahikang ipinakita ng mangkukulam. Sinabi niya sa kanyang ina na balang araw ay magiging isang mangkukulam siya at gagamitin ang kanyang mahika upang gawing mas makulay ang mundo. Ngunit sinabi ng kanyang ina na imposibleng mangyari iyon dahil hindi basta-basta maaaring piliin ng isang tao na maging mangkukulam at gumamit ng magic. Kapangyarihan itong taglay lamang ng mga ipinanganak na may ganoong kakayahan. At sa kasamaang palad, hindi kabilang doon ang mga ordinaryong tao tulad nila. Mula noong araw na iyon, naging pangarap na ni Coco ang makagamit ng mahika. At gaano man niya alam na imposibleng matupad yon, hindi niya magawang bitawan ang pangarap na yon. Mukhang interesado ang lalaki sa kanyang kwento at magtatanong pa sana ito nang bigla silang makarinig ng sigawan mula sa labas. Agad na tumakbo si Coco upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating niya roon, nakita niyang tumaob ang lumilipad na karwahe habang pilit pa rin kinokontrol ng kutsero ang mga kabayo nito. Nakita rin niya ang dalawa niyang kaibigan sa lugar. Ipinaliwanag ng mga ito na gusto lamang nilang tingnang mabuti ang karwahe, ngunit aksidenteng nauntog ng isa sa kanila ang ulo nito sa karwahe. Dahil doon ay nagulat ang mga kabayo at nauwi sa pagkatumba ng sasakyan. Galit na galit ang mga babaeng may-ari ng karwahe at sinabing pag-aari iyon ng kanilang ama. Agad namang humingi ng paumanhin ang ina ni Coco para sa mga bata. Ngunit sinabi ng mga babae na hindi maayos ang simpleng paghingi ng tawad ng kanilang karwahe. At kung wala iyon ay hindi sila makakauwi. Mabuti na lamang at naroon ang lalaking puti ang buhok. Sinabi niya sa mga babae na huminahon muna upang matingnan niya ang pinsala. Sumagot naman ng mga ito na hindi ordinaryong karwahe iyon na kayang ayusin ng isang karaniwang mekaniko. Isa iyong mahiwagang karwahe na ibinigay ng kanilang ama bilang regalo sa kaarawan. Sa sandaling iyon, may inilabas ang lalaki na matulis na sombrero mula sa loob ng kanyang balabal. Kaagad na nagbago ang tono ng mga babae at naging magalang ang kanilang pakikitungo sa kanya. Doon lamang napagtanto ng mga babae na hindi ordinaryong tao ang lalaking iyon kundi isang tunay na mangkukulam. Agad nila itong nakiusapang tingnan ang kanilang karwahe. Pagkatapos suriin ito, mabilis niyang natukoy na ang problema ay isang simpleng spell na nawala ng bisa at madali lamang itong maayos. Ang kailangan lang niya ay isang pribadong lugar kung saan maaari siyang gumawa ng spell. Nang marinig iyon, agad na inalok ni Coco ang kanilang pagawaan. Sa isip niya, baka ito na ang pagkakataon para makita niya kung paano talaga gumagawa ng mahika ang isang mangkukulam. Ngunit nasira agad ang kanyang plano nang sabihin ng mangkukulam na magbantay siya sa labas ng pagawaan dahil walang sino man ang pinapayagang pumasok. Napaisip si Coco kung paano napapalibutan ng mahika ang kanilang mundo ngunit wala pa ring nakakakita kung paano ito ginagawa. Mahigpit na itinatago ng mga mangkukulam ang kanilang mga lihim at hindi nila ito ipinapakita sa mga ordinaryong tao. Habang nakatayo siya sa labas at nagmumuni-muni, narinig niya muli ang dalawang batang lalaki. Umakyat ang mga ito sa bubong sa pag-asang masisilip ang loob ng pagawaan. Ngunit imbes na pigilan sila, sumama pa si Coco. Pagdating nila roon, natuklasan nilang nakasara at nakaharang na ang lahat ng bintana kaya imposibleng makita ang nasa loob. Nainip ang mga bata at bumaba na lamang. Ngunit hindi pa sumusuko si Coco. Pumunta siya sa itaas na palapag ng kanilang bahay at kinuha ang magic book na binili niya noong bata pa siya. Doon niya napagtantong maaari pala niyang makita ang loob gamit iyon. Sinubukan muna niyang sundin ang mga nakasulat sa aklat ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad kaya sumilip siya sa loob. Laking gulat niya nang makitang hindi pala nagsasambit ng mga mahikang salita ang mangkukulam. Sa halip, gumagamit ito ng panulat upang gumuhit ng isang simbolo sa gulong ng karwahe. Sa sandaling iyon, may mahalagang bagay siyang natuklasan. Hindi pala binibigkas ng mga mangkukulam ang kanilang mga spell. Iginuguhit nila ang mga ito upang maging realidad. Nang matapos ang mangkukulam, lumabas ito upang tawagin si Coco. Dahil doon, dali-daling tumakbo si Coco pabalik sa kanyang pwesto. Pagbukas ng pinto ng pagawaan, nadatnan siya ng mangkukulam na hinihingal at marumi ang itsura. Gayunpaman, matagumpay na naayos ang karwahe at umalis na rin ang mga babae. Pagsapit ng gabi, natapos din nila ang pag-asikaso sa lahat ng mamimili. Noon ay kinausap siya ng kanyang ina at sinabing natakot siya na baka gusto ni Coco na sumama sa mangkukulam. Mula nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit, si Coco na lamang ang natitira niyang pamilya at hindi niya kayang mawala rin ito. Sumagot si Coco na hindi niya kailanman iiwan ang kanyang ina at mahigpit niya itong niyakap. Pagkatapos nito ay bumalik sila sa bahay at sabay na naghapunan ng mainit na pagkain.
Kalaunan ay nagpalit sila ng pantulog at nagpaalaman ng magandang gabi sa isa't isa. Pag-akyat ni Coco sa kanyang silid, agad niyang inilabas ang magic book at ang wand na matagal na niyang iniingatan. Habang sinusuri niya ang mga ito, natuklasan niyang hindi pala tunay na wand ang hawak niya kundi isang espesyal na panulat. Samantala, ang aklat naman ay hindi simpleng picture book kundi isang gabay sa pagguhit ng mga mahiwagang simbolo. Kagad siyang umupo sa kanyang mesa at sinimulang kopyahin ang isa sa mga simbolo sa isang piraso ng pergamino. Makalipas ang ilang sandali, halos natapos niya ang disenyo ngunit hindi niya napansing hindi pa pala kumpleto ang bilog sa paligid nito. Habang iniisip niyang malabong gumana ang kanyang ginagawa, may isang patak ng tinta mula sa kanyang panulat na aksidenteng tumulo at kumumpleto sa bilog. Biglang nagsimulang kumislap at magliyab ang mga kislap ng mahika mula sa papel. Namangha si Coco sa kanyang nakita at halos mapatalon sa sobrang tuwa nang mapagtanto niyang nakagawa siya ng tunay na mahika. Ngunit simula pa lamang iyon. Agad niyang sinubukan ng iba't ibang mahiwagang simbolo mula sa aklat at nagawa pa niyang magsindi ng apoy sa kanyang papel. Sa paulit-ulit na pagsubok, unti-unti niyang natutunan kung paano ito gumagana. Napagtanto niya na habang mas malaki ang iginuguhit na simbolo, mas malakas ang spell na nalilikha nito. At habang mas maayos at mas malinis ang pagkakaguhit, mas matagal nananatili ang epekto ng mahika. Ngunit napakahirap gumawa ng malalaki at malilinis na simbolo. Kaya nakaisip si Coco ng mas madaling paraan. Sa halip na kopyahin ang mga simbolo, naisip niyang i-trace na lamang ang mga ito. Kumuha siya ng panibagong pahina at nagsimulang sundan ang pattern. Habang abala siya sa pagguhit, hindi niya napansing may kakaibang kadilimang unti-unting kumakalat sa likuran niya. Nang makumpleto niya ang simbolo, bigla siyang may humablot mula sa likod at tumalon palabas ng bintana kasama siya. Nagulat si Coco nang makitang si Kifri pala iyon. Halatang takot na takot ang mangkukulam habang tinatanong siya kung anong spell ang ginamit niya. Natatarantang sumagot si Coco na hindi niya rin alam. Habang lumilipad sila sa himpapawid, biglang narinig ni Kifri ang ingay mula sa bahay. Nagising ang ina ni Coco dahil sa kaguluhan at doon nila nakita ang nakakatakot na pangyayari. Ang buong bahay ay unti-unting nagiging kristal na yelo. Nanlaki ang mga mata ni Kifri nang mapagtantong nakagamit si Coco ng ipinagbabawal na mahika. Ngunit huli na ang lahat. Wala na siyang oras upang iligtas ang ina ni Coco. Kasabay ng bahay, naging kristal din ito. Tuluyang nawala ng kontrol si Coco. Sinisipa niya si Kifri habang umiiyak at sumisigaw upang pakawalan siya para matulungan ang kanyang ina. Pilit naman siyang pinipigilan ni Kifri dahil hindi niya maaaring pakawalan si Coco habang nasa himpapawid sila. Ngunit nagawa pa ring makawala ni Coco sa kanyang pagkakahawak. Mabubuwis na sana ang kanyang buhay sa pagbagsak kung hindi siya nasalo ni Kifri sa huling sandali. Pagkalapag nila, agad na tumakbo si Coco papunta sa kanyang ina. Wala na siyang pakialam sa sariling kaligtasan. Ngunit bago pa siya makalapit, muli siyang binuhat ni Kifri at lumipad palayo. Kung nahawakan niya ang kristalisadong bahagi, baka siya rin ay naging kristal. Habang umiiyak ng walang tigil, paulit-ulit na humihingi ng tawad si Coco. Sinabi niyang hindi niya alam na ganoon ang mangyayari nang gumamit siya ng mahika. Naniniwala naman si Kifri sa kanya. Ipinaliwanag niyang iyon mismo ang dahilan kung bakit itinatago ng mga mangkukulam ang katotohanan mula sa mga ordinaryong tao. Ang kailangan lamang upang makagawa ng mahika ay espesyal na tinta at mga casting seal. Iyon lang ang kailangan upang makapagsagawa ng spell. Ngunit may isang napakahalagang batas ang mga mangkukulam, hindi kailanman dapat ibunyag ang lihim na iyon sa iba. Dahil alam na ngayon ni Coco ang katotohanan, sinabi ni Kifri na wala siyang ibang pagpipilian kundi burahin ang kanyang mga alaala. Agad namang nakiusap si Coco na huwag niya itong gawin. Kung makakalimutan niya ang lahat, paano niya iligtas ang kanyang ina? Sinabi niyang kabisado na niya ang lahat ng simbolong nasa aklat at ang tanging gusto niya ay iligtas ang kanyang ina. Napaisip si Kifri. Doon niya napagtantong ang taong nagbenta kay Coco ng aklat ay maaaring kabilang sa isang grupo ng masasamang mangkukulam na kumikilos laban sa mga tunay na mangkukulam. Kung ganoon, maaaring mahalagang susi ang mga alaala ni Coco upang matunton ang isa sa mga miyembro ng grupong iyon. Tinanong ni Coco kung may paraan bang mailigtas ang kanyang ina kapag nahanap nila ang taong nagbigay sa kanya ng aklat. Sumagot si Kifri na may maliit na posibilidad. Dahil dito, lalo pang nakiusap si Coco na huwag burahin ang kanyang mga alaala. Sinabi niyang gagawin niya ang kahit ano para mailigtas ang kanyang ina. Tinanong siya ni Kifri kung kaya niyang panatilihing lihim ang mahika habang buhay. Agad siyang pumayag. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung handa ba siyang magsikap upang matuto. Nagulat si Coco sa tanong. Ipinaliwanag ni Kifri na dahil alam na niya ang katotohanan tungkol sa mahika, mas mabuting matutunan niya itong kontrolin ng maayos.
Kaya mula sa araw na iyon, isa na rin siyang mangkukulam. Sobra ang emosyon na naramdaman ni Coco, takot, lungkot, at pananabik. Hindi niya kinaya ang lahat ng iyon at kalaunan ay nakatulog siya. Nang magising siya kinabukasan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin habang sumisikat ang araw sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid at agad na napagtantong hindi pa naginip ang lahat ng nangyari. Nakaupo si Kifri sa kanyang tabi at kasalukuyan silang sakay ng isang lumilipad na karwahe. Nang makita ni Kifri na gising na siya, sinabi nitong huwag mag-alala dahil malapit na silang makarating sa kanilang pupuntahan. Napansin din niyang nilalamig si Coco dahil nakapantulog pa rin ito. Kaya inabot niya ang kanyang balabal upang may pambalot ni Coco at hindi gaanong ginawin. Makalipas ang ilang sandali, may isang malawak na kapatagan na lumitaw sa kanilang harapan. Itinuro iyon ni Kifri at sinabi na iyon ang kanyang personal na pagawaan kung saan siya nagsasaliksik at nag-aaral ng mahika. Mula sa araw na iyon, doon na maninirahan si Coco upang pag-aralan ang mahika at matutunang kontrolin ito. Hindi nagtagal ay lumapag sila sa lupa at habang naglalakad papunta sa mga bahay, sinabi ni Kifri na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanilang bahay. Ipinaliwanag niyang bago sila umalis, nagkalat siya ng mga espesyal na binhi sa paligid. Kapag tumubo ang mga ito, bubuo sila ng isang proteksyon na harang upang walang sinumang estranghero ang makalapit. Sa ngayon kasi, wala pa silang ideya kung gaano kalakas ang ipinagbabawal na spell na tumama sa bahay ni Coco. Bigla na lamang huminto si Coco at nagsimulang maluha. Nagtaka si Kifri at agad siyang nilapitan upang tanungin kung nasaktan ba siya. Umiling si Coco at sinabing kahapon lamang ay nangako siya sa kanyang ina na hindi niya ito iiwan kailanman. Ngunit wala pang isang araw ang lumipas at naiwan na niya ito. Pinakalma siya ni Kifri at sinabing huwag siyang mag-alala. Nangako siyang gagawin nila ang lahat upang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanyang ina at mailigtas ito mula sa spell. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang panasan ang kanyang mga luha dahil iyon na ang magiging tahanan niya habang natututo siyang gumamit ng mahika. Agad na gumawa si Kifri ng isang bowl ang tubig gamit ang mahika at inilagay ito sa isang kakaibang kagamitan bago iniabot kay Coco. Nalilito si Coco sa ipinagawa sa kanya, ngunit hindi iyon napansin ni Kifri. Sinabi lamang nito na maghilamos muna siya habang kukuha ito ng damit na maaari niyang isuot. Naiwang nakatayo si Coco habang iniisip kung paano niya gagamitin ang bowl ang tubig na iyon. Maya-maya, may narinig siyang boses mula sa likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang isang batang babae na halos kaedad niya, may kulay rosas na buhok at nakangiti sa kanya. Sinabi nito na kung pag-uusapan ng mga spell, napakasimple lamang ng spell na ginamit sa kagamitang iyon. Lumapit ito at kinuha ang kagamitan mula sa kanyang kamay. Ipinaliwanag niyang kinokolekta ng spell ang halumigmig sa hangin at ginagawang isang bola ng tubig. Kapag gusto itong gamitin, bahagya lamang itong ikikiling at kusang lalabas ang tubig. Namangha si Coco at agad siyang nagpasalamat sa pagtuturo. Ngunit bago pa makasagot ang batang babae, may isa pang dumaan. Isa itong batang may asul na buhok na casual lamang na bumati kay Coco bago nagpatuloy sa kanyang lakad. Napansin ni Coco na may dala itong mga panulat at mga bote ng tinta. Dahil doon, naisip niyang baka mga mangkukulam din ang mga ito. Tinanong niya sila tungkol dito. Sumagot ang batang may rosas na buhok na mga apprentice pa lamang sila sa ngayon at tinanong si Coco kung hindi rin ba siya apprentice. Nakangiting sumagot si Coco na parang masyado pang maagang tawagin siyang estudyante ni Kifri dahil wala siyang alam tungkol sa mahika. Sa katunayan, ilang oras pa lamang ang nakalipas mula nang iguhit niya ang kanyang unang spell. Nang marinig iyon ng dalawang babae, biglang nagbago ang kanilang ekspresyon. Napuno ng pagkabigla at pag-aalala ang kanilang mga mukha. Tinanong ng batang may rosas na buhok kung siya ba ang batang laman ng mga usap-usapan mula pa kaninang umaga. Nalito naman si Coco dahil wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy nito. Ipinaliwanag ng batang babae na may kumakalat na balita tungkol sa isang ordinaryong tao na gumamit ng ipinagbabawal na mahika ngunit hindi binura ang kanyang mga alaala at sa halip ay tinanggap bilang estudyante ng isang mangkukulam. Hindi lamang nila inaasahang ang gurong gumawa nito ay sarili nilang guro. Bago pa sila makapagpatuloy sa usapan, dumating si Kifri. Ipinakilala niya ang batang may rosas na buhok bilang si Tisha at ang batang may asul na buhok bilang si Rick Hay. Pagkatapos ay inabutan niya si Coco ng isang kasuotan at sinabing lahat ng kanyang mga estudyante ay ganoon ang isinusuot. Masaya naman itong tinanggap ni Coco. Nang makapagpalit na siya ng damit, bumalik siya at umupo kasama nila. Doon ay sinabi ni Kifri na oras na upang ipaliwanag niya ang kasaysayan ng mahika. Sinimulan niya ang kwento sa pagsasabing nung sinaunang panahon, lahat ng tao ay may kakayahang gumamit ng mahika. Ang kailangan lamang noon ay espesyal na tinta at isang papel o pergamino kung saan maaaring iguhit ang mga mahiwagang simbolo.
Noong sinaunang panahon, lahat ng tao sa mundo ay marunong gumamit ng mahika. Dahil dito, maraming bagay na dating imposibleng gawin ang naging posible. Ngunit likas sa tao ang magkamali at abusuhin ng kapangyarihan. Nang mapasa kamay ng sangkatauhan ang ganoong kalakas na kapangyarihan, marami ang gumamit nito sa maling paraan. Sa paglipas ng panahon, nalikha ang napakaraming mapanganib at nakakatakot na spell na nagdulot ng malawakang pagkawasak at kamatayan. Sunod-sunod ang mga digmaan na sumiklab, ngunit sa huli ay walang tunay na nagwagi. Lahat ay naging talunan. Dahil dito, may isang grupo ng makapangyarihan at dalubhasang mga mangkukulam na nagpasyang talikuran ang landas ng digmaan. Nagawa nilang lumikha ng isang spell na kayang magbura ng alaala ng isang tao. Gamit ang spell na iyon, binura nila sa buong sangkatauhan ang kaalaman na maaaring matutunan ng kahit sino ang paggamit ng mahika. Tanging ang mga alagad lamang ng mga unang mangkukulam na iyon ang pinayagang magmana ng lihim na kaalamang ito. Mula noon, naniwala ang buong mundo na ang mahika ay isang kapangyarihang taglay lamang ng iilang espesyal na taong ipinanganak bilang mga mangkukulam. Ipinaliwanag ni Kifri na kung muling mabubunyag ang katotohanan, posibleng bumalik ang mundo sa parehong kaguluhan at pagkawasak na nangyari noon. Iyon ang dahilan kung bakit mahigpit nilang binabantayan ang lihim na ito at kung bakit napakabilis kumalat ng balita tungkol sa paggamit ni Coco ng ipinagbabawal na mahika. Napayuko si Coco habang nakakaramdam ng matinding pagkakasala. Pagkatapos ay tinanong niya si Kifri kung ano ba talaga ang ipinagbabawal na mahika. Nalungkot ang ekspresyon ni Kifri habang ipinapaliwanag na ang Forbidden Magic ay binubuo ng mga spell mula sa panahon ng digmaan at pagkawasak. Nang mabuo ang kasunduan ng mga mangkukulam noon, ipinagbawal ang paggamit ng mga spell na iyon. Sa madaling salita, ito ang mga mahikang ginagamit upang saktan ng ibang tao. Agad na lumapit si Coco at nakiusap na turuan siya tungkol sa Forbidden Magic. Sinabi niyang nais niyang maintindihan ang lahat tungkol dito upang hindi na niya kailanman magamit muli ang ganoong uri ng spell at upang makahanap siya ng paraan para mailigtas ang kanyang ina. Dinala siya ni Kifri sa isang silid sa ilalim ng lupa habang ipinapaliwanag na kahit napakaraming uri ng Forbidden Magic, may ilan na madaling maunawaan. Ang una ay ang mahikang direktang ginagamit sa tao. Kabilang dito ang pagbabago ng anyo, pagbabago ng edad, pagkontrol sa isip, at maging ang direktang pagpapagaling o pananakit sa isang tao. Mayroon lamang isang pagbubukod sa batas na ito, ang spell para sa pagbura ng alaala. Pinapayagan lamang itong gamitin kapag may isang ordinaryong tao na nakatuklas ng lihim ng mga mangkukulam. Dahil dito, karamihan sa mga spell ay ginagamit sa mga bagay sa halip na sa tao. Halimbawa ay mga karwahe, ilawan, at maging mga bintana. Maya-maya ay ipinakita ni Kifri ang isang kakaibang bintanang may makukulay na salamin. Nang paikutin niya ito, nagbago agad ang tanawin sa kabilang panig. Ang dating kabundukan at damuhan ay naging isang malawak at mahamag na lawa. Para itong isang pinto na maaaring magpakita ng ibang lugar. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang napakalaking tore sa malayo na tinatawag na Tower of Tomes. Ipinaliwanag niya na sa tuwing may isang mahiwagang aklat na isinusulat saan man sa mundo, automatikong lumilitaw ang isang kopya nito sa loob ng tore upang matiyak na walang kaalamang mawawala kailanman. Nang marinig yun, agad na sinabi ni Coco na gusto niyang pumunta roon. Sigurado siyang makikita niya ang kopya ng picture book na binili niya noon at baka makatulong iyon sa paghahanap ng paraan para mailigtas ang kanyang ina. Ngunit pinayuhan siya ni Kifri na huwag magmadali. Bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na pagyanig. Isang napakalaking ahas ang lumitaw mula sa lawa at nagsaboy ng tubig papasok sa bintana. Dahil sa lakas ng tubig, natamba silang dalawa. Agad na ibinalik ni Kifri sa dati ang posisyon ng bintana at bumalik ang tanawin sa kanilang normal na paligid. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi ganoon kadaling makarating sa Tower of Tomes. Bago makapasok doon, kailangan munang malampasan ang mga pagsubok ng mga librarian na nagbabantay sa tore. May 4 na librarian na nagpoprotekta rito. At kailangang mapasa ng isang mangkukulam ang lahat ng kanilang pagsubok bago payagang makapasok. Ibig sabihin, kailangan munang maging isang mahusay na mangkukulam si Coco bago niya maisip na puntahan ang tore o hanapin ang aklat na kailangan niya. Pagkatapos sabihin yon, napagtanto ni Kifri na maaaring masyado siyang maraming ipinaliwanag para sa unang araw pa lamang ni Coco bilang isang mangkukulam. Kaya muli niyang inikat ang mahiwagang bintana at napalitan ng tanawin ng isang malawak na parang napuno ng mapuputing bulaklak. Ipinaliwanag ni Kifri na ang mahikang hindi ipinagbabawal ay ang uri ng mahikang nagdudulot ng saya at kabutihan sa mga tao. Kaya yun muna ang dapat pagtuunan ni Coco bago niya isipin ang iba pang mas komplikadong bagay. Pagkatapos noon, dinala niya si Coco sa kanyang magiging tirahan. Sinabi niyang makakasama niya sa paggawaan ng isa pang apprentice na nagngangalang Aget.
Ipinaliwanag din niyang magkasalo sila sa iisang workshop ngunit magkahiwalay naman ang kanilang mga silid-tulugan. Binigyan muna siya ni Kifri ng oras upang makapag-ayos ng kanyang mga gamit bago ito umalis upang asikasuhin ang iba pang gawain. Excited na tumingin-tingin si Coco sa paligid. Matagal na niyang pinapangarap na makita kung saan nagtatrabaho ang mga mangkukulam at ngayon ay nararanasan na niya iyon ng personal. Ngunit bago pa man siya makahawak ng anumang gamit, may narinig siyang boses mula sa itaas. Pagtingala niya, nakita niya ang isang maikling buhok na batang babae na lumulutang sa ere. Mabilis na umiwas si Coco at lumapag naman ang babae sa sahig. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Aget at sinabing siya ang magiging kasama ni Coco mula ngayon. Magiliw siyang binati ni Coco ngunit malamig ang naging tugon ni Aget. Tinanong nito kung siya ba ang sikat na outsider na laman ng mga usap-usapan. Napayuko si Coco sa tanong na iyon. Walang emosyon na sinabi ni Aget na siguro ay masakit isipin na dahil sa pagkakamali ni Coco, hindi na muling magiging normal ang kanyang ina. Agad namang ipinagtanggol ni Coco ang sarili. Sinabi niyang naroon siya upang ayusin ang lahat at magsisikap siyang maging isang mahusay na mangkukulam upang mailigtas ang kanyang ina. Ngunit tila naghahanap talaga ng pagtatalunan si Aget. Ipinakita nito ang kanyang pagkainis dahil napakahirap maging apprentice. Kailangan nilang mag-aral ng mabuti, sumailalim sa maraming pagsusulit at magsanay hanggang mapuno ng tinta ang kanilang mga kamay. Ngunit kahit ganoon, kakaunti lamang ang nabibigyan ng pagkakataong maging apprentice. Samantalang si Coco, na isang ordinaryong tao at walang karanasan sa mahika, ay agad na naging apprentice matapos gumamit ng forbidden magic. Bago pa lumala ang tensyon, dumating sina Tisha at Ricky upang tawagin sila para sa hapunan. Nang gabing iyon, simple lamang ang kanilang kinain, tinapay at sabaw na gulay. Kinabukasan ay nagsimula na ang tunay na paglalakbay ni Coco bilang apprentice. Dumating si Kifri sa kanilang silid at nagdala ng iba't ibang kagamitan na magsisilbing panimula sa kanyang pag-aaral ng mahika. Una niyang itinuro ang mga pangunahing elemento ng mahika. Tubig, hangin, apoy, at liwanag. Ang bawat isa ay may sariling simbolo na iginuguhit sa loob ng isang seal. Kapag natapos na ang simbolo at naisara ang bilog sa paligid nito, saka lamang maa-activate ang spell. Dahil sa dami ng bagong impormasyong natutunan niya, halos hindi na alam ni Coco kung saan magsisimula. Kaya sinabi ni Kifri na huwag siyang magmadali at subukan muna niyang isagawa ang mga natutunan niya. Agad namang umupo si Coco sa kanyang mesa at nagsimulang gumuhit ng mga simbolo sa papel. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nadismaya siya sa kanyang gawa at pinilas ang papel. Bago pa niya ito maitapon, mabilis itong kinuha ni Kifri. Nagmakaawa si Coco na huwag na itong tingnan dahil pangit daw ang pagkakaguhit niya. Sinuri naman ni Kifri ang papel at sinabing normal lamang iyon para sa isang baguhan. Karaniwan talagang hindi pantay o deformed ang mga unang simbolong nagagawa ng isang apprentice. Hindi niya dapat iyon ikahiya. Napansin lamang niya na hindi pa magkadugtong ang bilog ng seal. Iyon ang dahilan kung bakit hindi gumana ang spell. Nang tuluyan niyang isara ang bilog, gumana nga ang spell ngunit mali ang direksyon nito. Isang malakas na bugso ng tubig ang biglang sumabog at tumama diretso kay Aget na abala rin sa pag-aaral. Nabasa at nasira ang lahat ng pergaminong ginagamit nito. Natarante si Coco at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ngunit sa halip na magalit, mahinahong lumapit si Aget at ipinaliwanag na mas mahaba ang isa sa mga linya ng simbolo kumpara sa kabila. Dahil doon, napunta sa maling direksyon ang agos ng tubig. Humanga si Kifri sa matalas na obserbasyon ni Aget at ipinahayag niyang kailangan niyang pumunta sa Great Hall of Mages sa loob ng ilang araw. Habang wala siya, inatasan niya si Aget na tulungan si Coco at ituro rito ang lahat ng kaya niyang malaman tungkol sa mahika. Pagkaalis ni Kifri, agad na hinarap ni Aget si Coco at sinabing tapos na ang magagaan at komportableng aralin. Oras na para harapin niya ang kanyang unang tunay na pagsubok. Nagulat si Coco sa biglaang pag-anunsyo ngunit hindi na siya tumutol. Kinaumagahan, dinala siya ni Aget sa harap ng mahiwagang bintana at sinabing maghanda na para sa kanyang unang pagsusulit. Labis ang kaba ni Coco dahil hindi pa siya nakaranas ng ganito. Nais pa sana niyang hintayin ang pagbabalik ni Kifri bago sumabak sa isang mahalagang pagsubok. Ngunit sinabi ni Aget na siya mismo ay nakapasa sa pagsusulit na iyon noong 10 taong gulang pa lamang siya. Isa itong tradisyon na kailangang pagdaanan ng lahat ng nais maging apprentice. Ipinaliwanag ni Aget na ang unang pagsubok ay tinatawag na Consent of the Crown. Sa pagsusulit na ito, pinapayagan lamang ang kalahok na magdala ng 3 magical devices bukod sa kanilang mga pangunahing kagamitan sa mahika. Pagkatapos nito, kailangan nilang maglakbay ng mag-isa at marating ang tuktok ng Datda Range upang hanapin at pitasin ang diadem herb na tumutubo roon.
Inabot ni Agat kay Coco ang isang guidance orb na magsisilbing gabay sa tamang direksyon. Binigyan din siya nito ng water device upang magkaroon siya ng dalang tubig habang nasa paglalakbay. Sinabi ni Agat na kahit pinapayagan ng tatlong kagamitan, mas mabuting dalawa lamang muna ang gamitin ni Coco dahil baguhan pa siya. Tumango naman si Coco at inilagay ang lahat sa kanyang bag. Pagkatapos ay iniayos ni Agat ang mahiwagang bintana upang magbukas ito sa lugar kung saan magsisimula ang kanyang pagsubok. Ngunit bago siya umalis, may naalala si Coco. Tinanong niya kung maaari niyang hiramin ang mahiwagang sapatos bilang kanyang ikatlong kagamitan. Nakita niya kasing ginamit iyon ni Kifri nang iligtas siya nito at nakita rin niyang ginagamit iyon ni Agat noon. Nais niyang hiramin ang mga ito para sa pagsusulit. Napabuntong hininga si Agat bago niya hinubad ang kanyang sapatos at ibinigay kay Coco. Pagkatapos ay halos itinulak na niya ito palabas ng mahiwagang bintana upang agad nang simulan ng pagsusulit. Paglapag ni Coco sa gitna ng kagubatan, sumigaw si Agat mula sa kabilang panig ng bintana at sinabing gawin niya ang kanyang makakaya. Ipinaalala rin niyang isang beses lamang maaaring kumuha ng pagsusulit na ito ang isang tao. Kapag bumagsak siya, hindi na siya kailanman magkakaroon ng pagkakataong maging apprentice. Pagkasabi nito ay nagsara ang daanan at tuluyan nang nawala si Agat, iniwan si Coco na mag-isa sa gitna ng hindi pamilyar na lugar. Dahan-dahang tumayo si Coco ngunit agad siyang kinabahan sa paligid. Napapaligiran siya ng kakaibang kagubatan at wala siyang kasama. Kinausap niya ang kanyang sarili upang pakalmayan ang kanyang loob. Pagkatapos ay inilabas niya ang guidance orb at sa kanya napagtantong wala pala siyang ideya kung paano ito gamitin. Maya-maya ay napansin niyang ang bagay sa loob ng orb ay lumulutang at gumagalaw kapag nakaturo ito sa isang partikular na direksyon. Ngunit nananatiling nakahinto kapag iba ang direksyong tinutukan nito. Dahil dito, napagdesisyonan niyang sundan ang direksyong tinuturo ng orb. Noong una, inakala niyang simpleng pag-akyat lamang ito sa bundok. Ngunit sa unang hakbang pa lamang ay nadapa na siya ng diretso sa lupa. Bumangon siya at ipinagpatuloy ang paglalakad. Pinatatag niya ang kanyang loob sa pag-iisip na kung nagawa ni Agat na makapasa sa murang edad, kaya rin niya itong gawin. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay. Punong-puno ng sapot ng gagamba ang daan at may mga baging na nakakalat sa lupa na handang magpatid sa kanya anumang oras. Matapos ang mahabang paglalakad, sa wakas ay nakalabas siya sa kagubatan at narating ang isang malawak na damuhan na may ilang maliliit na lawa. Ngunit ang tunay na nakapagpatigil sa kanya ay ang tanawing nasa itaas niya. Napakaraming naglalakihang tipak ng lupa ang lumulutang sa himpapawid. Napatingin siya sa guidance orb at napansing paitaas ang itinuturo nito. Doon niya napagtanto ang isang malaking pagkakamali. Akala niya noong una ay isang ordinaryong kabundukan lamang ang the range na kailangan niyang akyatin. Ngunit ang totoong destinasyon pala niya ay ang mga lumulutang na lupain sa kalangitan. Naupo si Coco sa isang bato habang pinanghihinaan ng loob. Hindi niya kailanman naisip na kakailanganin niyang maglakbay sa mga lumulutang na tipak ng lupa sa kalangitan. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung hanggang doon na lamang ba ang kanyang paglalakbay bilang apprentice. Habang nakatingin sa langit, may napansin siyang kakaibang ibon na lumilipad sa itaas. Bigla niyang naalala ang mahiwagang sapatos na hiniram niya kay Agat. Agad na bumalik ang kanyang pag-asa. Mabilis siyang tumayo at sinubukang utusan ng mga sapatos na paliparin siya. Ngunit walang nangyari maliban sa isang malakas na bugso ng hangin na halos nagpabagsak sa kanya. Bumalik siya sa isang troso at sinuri ang talampakan ng mga sapatos. Doon niya napansin na may mga mahiwagang seal na nakaguhit sa ilalim ng bawat sapatos. Ngunit hati ang disenyo sa dalawa. Nagkaroon siya ng ideya. Tumayo siyang muli at pinaglapit ang kanyang mga paa upang magdugtong ang dalawang bahagi ng seal. Nang tuluyang magkadikit ang kanyang mga paa, lumitaw ang isang berdeng liwanag sa ilalim niya at dahan-dahan siyang umangat sa ere. Hindi mapigilan ni Coco ang kanyang tuwa. Sa wakas ay nakakalipad na siya. Ngunit dahil sa sobrang pananabik, nawalan siya ng balanse at bumagsak muli sa lupa. Hindi naman siya sumuko. Kung kaya niyang lumipad, maaabot niya ang tuktok ng the range ng mas mabilis. Muli siyang tumayo at pinagdugtong ang kanyang mga paa upang lumipad. Ngunit sa pagkakataong iyon, para siyang pinasabog na bote at bigla na lamang sumirit pa itaas bago muling bumagsak ng pad-apa sa lupa. Naalala niya ang sinabi ni Kifri na kailangan munang matutong maglakad bago tumakbo. Kaya nagsimula siya sa mga pangunahing galaw. Unti-unti niyang natutunang lumutang ng kaunti sa ibabaw ng lupa at gumalaw ng dahan-dahan habang pinapanatili ang balanse. Habang lumilipas ang oras, lalo siyang gumagaling. Pagsapit ng hapon, mas kumpiyansa na siya sa pagkontrol sa kanyang paglipad at sinimulan niyang subukang umangat ng mas mataas. Nang maramdaman niyang handa na siya, sinubukan niyang marating ang unang lumulutang na tipak ng lupa. Nagbigay siya ng malakas na tulak at halos perpektong nakarating sa ibabaw nito.
Ngunit nang susubukan na niyang lumapag, nagkamali siya ng timpla at nadulas palabas ng gilid. Agad siyang nahulog pababa. Natarante si Coco nang makita ang matigas na lupa sa ilalim niya. Alam niyang maaari siyang mapahamak kapag bumagsak siya roon. Mabilis niyang muling inactivate ang kanyang sapatos at napunta sa isa pang lumulutang na tipak ng lupa. Kumapit siya sa isang baging upang pigilan ang kanyang pagbagsak. Ngunit naputol din ito. Napilitan siyang humanap ng iba pang makakapitan habang desperadong sinusubukang iligtas ang sarili. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng isa pang baging at nagawa niyang pigilan ang kanyang sarili bago tuluyang mahulog sa lawa sa ibaba. Habang papalubog ang araw sa malayo, huminga siya ng malalim upang pakalmayan ang kanyang sarili. Kalaunan ay nakaahon siya mula sa tubig at nagsimulang pigain ang kanyang mga basang damit. Hinubad din niya ang kanyang mga sapatos at napansing natabunan ang mga ito ng putik at dumi. Kaya kumuha siya ng tela upang linisin ang mga ito. Sa sobrang pagod at pagmamadali, hindi niya naisip ang tungkol sa mga mahiwagang seal na nakaguhit sa sapatos. Habang nililinis niya ang mga ito, unti-unting nabura ang isa sa mga seal. Nang mapansin niya yon, agad siyang nataranta. Sinubukan niyang isipin kung maaari ba niya itong iguhit muli. Ngunit nang buksan niya ang kanyang bag, mas lalo siyang nawalan ng pag-asa. Sa kanyang pagkakahulog kanina, natapon pala ang lahat ng kanyang mahiwagang tinta. Habang unti-unting nagdidilim ang paligid at nawawala ang liwanag ng araw, napaisip si Coco kung iyon na ba ang katapusan ng kanyang paglalakbay bilang isang mangkukulam. Samantala, sa paggawaan ni Kifrey, bumaba si Tisha upang tawagin si Agat para sa hapunan. Napansin niyang wala si Coco at tinanong kung nasaan ito dahil malapit nang ihain ang pagkain. Walang emosyon na sumagot si Agat na wala roon si Coco dahil ipinadala niya ito upang sumailalim sa pagsusulit sa DAT range. Nanlaki ang mga mata ni Tisha sa gulat. Agad niyang tinanong kung bakit hinayaan ni Agat na gawin yon. Kakadating pa lamang ni Coco ilang araw ang nakalipas at napakadelikado para sa isang baguhan na maglakbay ng mag-isa sa ganoong lugar. Ngunit malamig na sinabi ni Agat na hindi niya gusto ang mga taong hindi karapat-dapat. Lalo na ang mga outsider. Pinakalma ni Agat si Tisha at sinabing huwag itong mag-alala dahil tiyak na sasuko rin si Coco at babalik agad. Sa panahong iyon ng taon, nasa pinakamataas na bahagi ng DAT range ang mga floating land masses, kaya imposible raw maabot ni Coco ang tuktok kahit gamit pa niya ang mahiwagang sapatos. Wala siyang alam sa mga patakaran at sa tunay na panganib ng mundong ito, at hindi raw niya gusto ang mga taong tulad ni Coco na maging mga mage. Samantala, malapit sa DAT range, nagbago ng plano si Coco. Sumakay siya sa isang maliit na bangka at pumunta sa gitna ng lawa, sinusubukang abangan ang pagbagsak ng isang lumulutang na tipak ng lupa upang makakapit siya sa mga baging nito. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maabot ang mga iyon. Napatingin siya sa kanyang sapatos at napagtantong hindi na rin ito gumagana para sa paglutang. Kahit na iginuhit niya muli ang mga simbolo gamit ang natitirang tinta, dahil basa ang sapatos, hindi na gumagana ng maayos ang mahika. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Naisip niyang baka maaari niyang iguhit ang magical seal mismo sa kanyang katawan imbes na sa sapatos. Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili at ibinalik ang sapatos, naaalala na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mahika ng direkta sa katawan ng tao. Napaupo siya sa bangka at napaisip na wala na siyang alam na ibang magagawa. Naisip niyang baka tama si Agat at hindi talaga siya nababagay dito. Naalala niya kung paano sinabi ni Kifrey na ang simpleng pagguhit ng spell ay hindi sapat kung hindi mo rin alam kung paano ito gamitin ng tama. Naalala rin niya ang papuri nito sa kanyang pagiging maingat at detalyado sa trabaho, at doon niya napagtanto na mayroon din siyang sariling uri ng mahika. Bigla siyang tumayo at tumakbo sa kagubatan upang maghanap ng matatalim na bato. Kumuha siya ng natuyong tinta na nakapulupot sa tela at dinilot ito gamit ang tubig mula sa kanyang device. Pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang kapa na parang isang workspace. Doon niya muling ginamit ang kasanayang natutunan niya mula sa pagtatrabaho kasama ang kanyang ina. Gumuhit siya ng napakatuwid at napakatumpak na linya sa kanyang improbisadong workshop. Napagdesisyonan niyang gamitin ang mga tool at kakayahan na matagal na niyang hinasa sa halip na piliting matuto ng isang bagay mula sa wala. Pagsapit ng madaling araw, natapos niya ang kanyang bagong magical seal. Pati ang kakaibang mabalahibong ahas ay nagising at tila sumama pa sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Agat na kapag hindi balanse ang mga linya ng simbolo, nagiging hindi kontrolado ang direksyon ng mahika. Kaya sinadya niyang gawing mas mahaba ang isang linya upang doon niya maituon ang daloy ng kapangyarihan. Nang handa na ang lahat, ginamit niya ang kanyang sariling panulat upang isara ang bilog. Agad na nagsimulang magtipon ng hangin sa paligid ng layag na ginawa niya. Bago pa siya makapagdalawang isip, bigla siyang tinulak pataas at pasulong ng napakabilis.
Sinubukan niyang kontrolin ang direksyon sa ibabaw ng tubig, ngunit napakalakas ng puwersa ng Mahika kaya't nabiyak ang bangka. Kumapit siya sa layag habang unti-unti siyang umaangat sa himpapawid. Habang nagpupumilit siyang kontrolin ito, unti-unti niyang naihugis ang layag sa paraang halos kahawig ng isang paraglider. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumilipad siya gamit ang sarili niyang Mahika. Isang pangarap na sa wakas ay naging totoo. Habang nakatingin siya sa ibaba, naalala niya ang kanyang tahanan at napagtanto niyang ang simpleng pagtulong sa araw-araw na gawain ng kanyang ina ang siyang nagdala sa kanya sa kakayahang ito. Mabilis niyang sinuri ang guidance orb at napagtanto na kailangan pa niyang umakyat ng mas mataas sa kalangitan upang marating ang kanyang destinasyon. Kaya bigla siyang kumabig ng matindi at diretsyong umakyat sa himpapawid. Sa wakas, namataan niya ang tuktok ng data peak at ang mga datum herb na namumulaklak sa ilalim ng sikat ng araw. Mabilis siyang dumaan at sinubukang abutin ang ilan sa mga halamang iyon pero nabigo siya at muntik pang mawala ng balanse. Hindi siya sumuko. Buo ang kanyang loob habang umiikot muli at muling lumilipad papunta sa mga halamang kailangan niyang kunin. Ngunit muli siyang sumabli. Paulit-ulit niyang ginawa iyon, lumilipad ng mabilis patungo sa mga datum herb pero palaging kulang ng ilang pulgada para maabot ang mga ito. Sa isang pagkakataon, muntik pa siyang bumangga sa lumulutang na tipak ng lupa sa kanyang harapan. Sa huling sandali, naiwasan niya ito at muling nagtungo sa tuktok. Sa huling pagsubok, buong bilis siyang sumugod patungo sa mga halamang iyon. Ngunit ngayon, bumaligtad pa siya at nakabitin ng patiwarik para mas mahaba ang kanyang maaabot. Matapos makalagpas sa napakaraming halamang hindi niya makuha, sa wakas ay napites niya ang isa sa mga datum herb mula sa lupa at matagumpay na naipasa ang kanyang pagsubok. Samantala, sa workshop, nakabalik na rin si Gojo at agad siyang sinabihan ni Tia tungkol sa nangyari. Kahit si Gojo ay nabahala. Ayon sa kanya, napakadelikado ng ginawa ni Coco. Hindi pa siya sanay mamuhay sa mundong puno ng mahika tulad nila kaya hindi siya dapat nagpunta roon ng mag-isa. Determinado na siyang hanapin at iligtas ito. Pero nagulat silang lahat nang makita si Coco na naghihintay na sa pagbukas ng mahiwagang bintana, hawak-hawak ang datum herb sa kanyang mga kamay. Agad siyang niyakap ni Tia habang umiiyak sa sobrang pag-aalala. Ngumiti naman si Coco at lumapit kay Aget na mukhang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ipinakita niya rito ang bulaklak ngunit walang sinabi si Aget. Tumalikod lamang ito at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Pagkaraan nito, kinausap ni Gojo si Coco. Sinabi niyang napakadelikado ng kanyang ginawa at maaari talaga siyang namatay doon. Dagdag pa niya, wala naman siyang kailangang patunayan dahil matagal na niya itong kinikilalang kanyang alagad. Pagkatapos noon, inilabas ni Gojo ang isang kahon at iniabot kay Coco ang opisyal na balabal at sombrero ng isang apprentice witch. Lumipas ang ilang araw. Sa wakas, nagpasya si Gojo na balikan kasama si Coco ang mga pinakaimportanteng pundasyon ng Mahika. Ipinaliwanag niya ang apat na pangunahing elemento ng mundo. Una ay ang water sigil na gumagamit ng kapangyarihan ng paglikha at pagkawasak. Ikalawa ay ang earth sigil na responsable sa napakaraming pagbabagong nagaganap sa mundo. Ikatlo ang wind sigil na nagbibigay daan sa mga mangkukulam na maglakbay ng napakabilis mula sa isang lugar patungo sa iba. At panghuli, ang fire sigil na nagsisilbing espada at kalasag ng mundong mahika. Pinayuhan niya si Coco na sanayin muna ang mga pangunahing sigil na ito upang makagawa sila ng mas komplikadong mahika sa hinaharap. Agad namang nagsimula si Coco at nagsulat ng mga simbolo sa isang piraso ng parchment. Ngunit sa halip na magtagumpay, bigla siyang nakapagsimula ng apoy. Natarante siya kaagad pero dumating si Tia na may dalang maraming tubig at mabilis na naapula ang apoy. Tinanong siya nito kung ano ba talaga ang sinusubukan niyang gawin. Sumagot si Coco na pinag-aaralan niya ang flying magic. Lalong nalito si Tia at nagtanong kung bakit naman niya ginagamit ang fire sigil kung levitation magic ang kanyang pinaprakti. Dumating naman si Gojo at inabot kay Coco ang isang malinis na tuwalya. Ipinaliwanag niya na bagamat napakalakas ng fire sigil, wala itong tiyak na anyo. Dahil dito, madali itong maging hindi matatag at mawala ng kontrol. Pagkatapos, ipinakita ni Tia ang sarili niyang levitation magic at kung gaano siya kahusay rito. Nagtaka siya kung bakit gusto pang sanayin ni Coco ang kanyang levitation gayong nakita naman niyang parang rocket itong lumilipad sa ibabaw ng data ranges noong araw ng pagsubok. Ipinaliwanag ni Coco na hiniram niya ang sapatos ni Aget para sa pagsusulit ngunit nasira ang mga ito habang ginagamit niya. Ayaw niyang isauli ang mga sapatos sa ganoong kalagayan. Kaya gusto niyang muling iguhit ang mahiwagang selyo na nasa sapatos. Ang problema, kahit anong gawin niya, hindi siya makagawa ng perpektong tuwid na linya sa iisang galaw. Napaisip si Gojo at kinuha ang kanyang panulat. Ayon sa kanya, baka hindi si Coco ang may problema, baka ang panulat mismo ang may diferensya.
Sinabi ni Gojo na basta lang niya napulot ang panulat na iyon noon. Pero sa tingin niya, oras na para si Coco mismo ang pumili ng sarili niyang panulat, isang panulat na talagang babagay sa kanya. Agad namang na-excite si Tia at lumipad pababa kay Coco habang sinasabing ang susunod nilang pupuntahan ay ang Magic Stationery Shop. Hindi agad naintindihan ni Coco ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Gojo na ang tindahang iyon ay nagbebenta ng iba't ibang mahiwagang gamit na kailangan ng mga mangkukulam sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Doon sila makakabili ng mga panulat, tinta, at iba pang kagamitang maaaring kailanganin nila. Lalong na-excite si Coco sa narinig at halos hindi na makapaghintay na umalis. Pagkatapos magbihis, agad silang nagtungo sa kanilang destinasyon. Binuhat ni Gojo sina Coco at Aget sa kanyang mga balikat habang sina Tia at Rikei ay lumilipad gamit ang kanilang mga sapatos. Matapos ang ilang oras ng paglipad, namataan nila ang isang bayang nasa ibabaw ng lumulutang na isla. Ipinaliwanag ni Gojo na ito ang pinakamalapit na bayan ng mga mangkukulam sa kanilang workshop kaya dito nila karaniwang binibili ang lahat ng kanilang kailangan. Paglapag nila sa bayan, halos hindi malaman ni Coco kung saan titingin. Sobrang dami niyang nakitang mangkukulam at salamangkero na naglalakad na parang normal lang ang paggamit ng mahika. Habang naglalakad sila, ikinwento ni Gojo ang kasaysayan ng lugar. Ayon sa kanya, noon ay palaging nanganganib ang mga syudad dahil sa mga halimaw na nilalang na tinatawag na mole na maaaring umatake anumang oras. Para maprotektahan ng mga tao at mabilis na makapagbigay ng babala kapag kinakailangan ng paglikas. Nilikha ng mga mangkukulam ang islang ito at nagtayo ng bantayan sa pinakatuktok nito. Habang dumarami ang mga mangkukulam na naninirahan sa paligid, unti-unting naging isang bayan ang isla hanggang sa maging isa ito sa pinakaabalang sentro ng mga mangkukulam sa rehiyon. Biglang sumingit si Aget at sinabing mas may mahalaga siyang gagawin kaysa maging tour guide ni Coco. Kaya mauuna na raw siya sa mga tindahang nais niyang puntahan. Sinabi ni Gojo na magkita na lamang sila sa Magic Stationery Shop bago siya muling bumaling kay Coco at tanungin kung kumusta na ang relasyon nila ni Aget. Sumagot si Coco na hindi pa maayos ang sitwasyon sa ngayon pero umaasa siyang magiging magkaibigan rin sila balang araw. Sa pag-asang iyon, ipinagpatuloy nila ang pag-iikot sa bayan. Habang naglalakad, halos lahat ng makita ni Coco ay nakakamangha para sa kanya. Matapos nilang libutin ang iba't ibang bahagi ng bayan, sa wakas ay narating nila ang Magic Stationery Shop. Agad na natigilan si Coco nang makita ang isang napakalaking kulay pilak na puno sa gitna ng tindahan. Maya-maya, lumabas ang may-ari ng tindahan at tinanong siya kung ngayon lang ba niya nakita ang isang silverwood tree. Dahil karaniwang kaalaman na raw yon para sa mga apprentice witch. Ipinakilala ni Gojo si Coco at ipinaliwanag na bago pa lamang ito sa mundo ng mahika. Agad namang naging interesado ang matandang may-ari at tinanong kung siya nga ba ang batang matagal na niyang naririnig sa mga kwento. Ipinagmalaki ng matanda ang kanyang tindahan at sinabing ito ang pinakamahusay sa buong lugar dahil mayroon siyang halos lahat ng uri ng panulat at kaya niyang gumawa ng tinta mula sa anumang mahiwagang sangkap. Dahil walang ideya si Coco kung ano ang ibig niyang sabihin, niyaya siya nitong sumunod para makita mismo ang proseso. Umakyat sila sa ikalawang palapag at doon ay napansin ni Coco ang isang batang lalaki na halos kaedad niya na abalang-abala sa pag-ukit ng mga sanga ng puno. Dahil ayaw niya itong gambalain. Tahimik siyang nagpatuloy sa pag-akyat. Pagdating nila sa itaas, pumutol ang matanda ng isang maliit na sanga mula sa puno at inilagay ito sa isang beaker na pinapainitan sa apoy. Agad na naligas ang maiitim na dahon nito at naging kulay pilak ang buong sanga. Ipinaliwanag ng matanda na mula sa mga punong tulad nito nagmumula ang lahat ng mahiwagang tinta. Dagdag naman ni Gojo na ang tinta ay literal na ginagawa mula sa dugo ng puno, kaya napakahalaga ng mga silverwood tree sa mga mangkukulam. Ayon sa may-ari ng tindahan, may isang alamat tungkol sa isang silverwood tree na minsang umibig sa isang babae. Ibinigay nito ang balat nito bilang panulat at ang dugo nito bilang tinta, at doon daw nagsimula ang mahika. Pagkatapos, kumuha siya ng kaunting tinta at inilagay ito sa isang maliit na bote bago iniabot kay Coco. Sinabi niyang sigurado siyang mahahanap nito ang panulat na hinahanap niya ngayon. Masayang bumaba ng hagdan si Coco kasama ang dalawang batang apprentice habang pinag-uusapan nila kung anong klaseng panulat ang babagay sa kanya. Ngunit biglang tumigil ang tibok ng puso niya nang makita niya sa labas ng tindahan ng parehong mangkukulam na nagbenta sa kanya ng aklat ng ipinagbabawal na mahika. Tahimik itong nakatitig sa kanya. Agad na lumabas si Coco upang harapin ang babae, ngunit napakabilis nito at kaagad na tumakas. Naguluhan sina Tateya at Rikei, ngunit agad din silang sumunod dahil baka mawala si Coco sa lungsod. Patuloy na hinabol ni Coco ang mangkukulam at muntik pa niyang mabangga si Aget sa daan, ngunit hindi siya huminto at nagpatuloy lang sa pagtakbo.
Maya-maya, naabutan din ni na Ricky at Teteya si Agat at isinama siya, sinasabing may mali at kailangan nilang habulin si Coco. Sa mga sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip ni Coco, ang mahanap ang mangkukulam upang malaman kung paano maibabalik sa dati ang kanyang ina. Ngunit gaano man siya kabilis tumakbo, tila hindi niya ito mahanap. Hindi nagtagal, napadpad silang lahat sa isang lugar na nababalutan ng makapal na hamog. At nang tumingin sila sa paligid, napagtanto nilang nasa isang ganap na kakaibang lugar na sila. Nahawakan ni Teteya ang braso ni Coco at pinatigil siya. Habang ipinapaliwanag ni Coco ang nangyari, napansin ni Ricky na may mali. Kahit ilang eskinita lang naman ang nilikuhan nila, ibang-iba na ang paligid. Sinuri ni Agat ang mga bato sa paligid at napansin niyang gawa ang mga ito sa puting sandstone, isang uri ng bato na hindi matatagpuan sa kanilang bayan sa isla. Ayaw maniwala ni Teteya kaya agad siyang lumipad upang tingnan ang paligid mula sa itaas. Ngunit nang bumalik siya, halatang natatakot siya at sinabi niyang sigurado siyang wala na sila sa bayan. Ngunit wala naman silang dinaanang anumang teleportation window. Kaya paano sila napunta rito? Dito nagdilim ang mukha ni Ricky at napagtanto rin ni Coco ang sagot. Tanging forbidden magic lamang ang kayang mag-teleport ng tao nang walang anumang conduit. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng solusyon, isang napakalakas na dagandong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mula sa itaas, lumitaw ang isang napakalaking blue-coated dragon. Nanlamig ang dugo ni Coco at hindi siya makagalaw kahit isang pulgada habang papalapit ng papalapit ang halimaw. Si Agat lamang ang nanatiling kalmado. Inutusan niya silang huwag aalis ng tingin sa dragon at dahan-daang umatras. Sinunod nila ang kanyang sinabi, at nang magkaroon sila ng sapat na distansya, sabay-sabay silang tumakbo ng buong bilis. Ngunit mabilis ding humahabol ang dragon. Kaya humarap si Agat at pinakawalan ng isang malakas na bugso ng apoy diretso sa mukha nito. Sandaling nalito ang dragon at ginamit nila ang pagkakataong iyon upang muling tumakas. Agad na nagtanong si Coco kung paano niya nagawa iyon. Ipinaliwanag ni Agat na pinagsama niya ang fire magic at wind magic upang maitulak ang apoy ng diretso sa target. Ipinakita rin niya ang kanyang talaan ng mga spell kung saan nakahanda na ang iba't ibang mahika. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang isang dead end. Doon tuluyang napanghinaan ng loob si Teteya at nagsimulang magsabi na ayaw pa niyang mamatay. Ngunit pinakalma siya ni Agat at sinabing pare-pareho silang apprentice at makakahanap sila ng paraan upang makalabas sa sitwasyong ito. Dahil dito, kumalma si Teteya at nakapag-isip silang lahat ng plano. Kailangan nilang basagin ang pader sa harapan nila. Ginamit ni Teteya ang kanyang flight magic upang ilipad ang kanyang kapa at ilihis ang atensyon ng dragon. Habang abala ang halimaw sa paghabol dito, nagsimula namang gumuhit si Agat sa pader. Pero maya-maya, napansin ni Coco ang isang kakaibang magic circle na nakaguhit sa malayong pader. Agad niyang tinawag si Agat para tingnan yon. Ngunit malaking pagkakamali pala yon. Dahil sa paggambala niya, nasira ni Agat ang mahiwagang simbolong iginuguhit nito. Tuluyan ang napuno si Agat at galit na galit itong nagsalita kay Coco. Sinabi niyang hindi kailanman dapat gambalin ng isang mangkukulam habang gumuguhit ng magic circle. Tinawag pa niya itong tanga at sinabing ito rin ang dahilan kung bakit naging bato ang kanyang ina. Natigilan si Coco sa kanyang kinatatayuan, labis na nasaktan sa mga salitang narinig. Samantala, hindi rin alam ni Tia kung ano ang gagawin. Mabuti na lamang at mabilis na kumilos si Ricky. Gumawa siya ng sunod-sunod na spell sa pader hanggang sa mabutas ito. Habang tumatakbo ang grupo, naiwan si Coco na nag-iisip kung dapat ba siyang sumunod o manatili na lamang doon at tanggapin ang bunga ng kanyang mga pagkakamali. Samantala, sa bayan, abalang-abala si Gojo sa paghahanap sa mga babae. Nang makarating siya sa tindahan, sinabi ng batang lalaki roon na nakita niyang hinabol ng mga ito ang isang kakaibang mangkukulam na may hindi pangkaraniwang sombrero. Agad na napagtanto ni Gojo na isa iyon sa mga Brimmed Hat Witches, isang organisasyon ng mga mangkukulam na gumagamit ng ipinagbabawal na mahika at nagnanais ibalik ang mundo sa kaguluhan. Ngunit hindi niya inaasahang mahahanap nila si Coco ng ganoon kabilis. Ang problema, wala siyang ideya kung saan sila nagtungo. Sa sandaling iyon, dumating ang mabalahibong nilalang na iniuwi ni Coco matapos ang pagsusulit. Lumapit ito kay Gojo at tila pinapakisuyuan siyang sumunod. Agad namang sinundan ni Gojo ang nilalang habang taimtim na umaasang ligtas ang mga bata. Samantala, patuloy na tumatakbo ang mga babae sa walang katapusang maze habang umaalingaw sa itaas nila ang galit ng mga sigaw at dagandong ng dragon na naghahanap ng susunod nitong mabibiktima. Ngunit gaano man sila kalayo tumakbo, palagi silang bumabalik sa parehong lugar. Napagtanto nilang isa itong uri ng mahika na paulit-ulit silang pinaiikot sa iisang ruta. Sinabi ni Agat na hindi na niya mabilang kung ilang beses na silang nakabalik sa parehong lokasyon.
Kaya iminungkahi niyang magtipid sila ng lakas at maghanap muna ng mapagtataguan. Nakakita sila ng isang tahimik na lugar at doon nagpahinga. Habang nagpapalipas ng oras, napansin ni Coco na nanginginig pa rin si Tia at tila nilalamig. Sa wakas, naglakas loob siyang magsalita at humingi ng tawad dahil siya ang dahilan kung bakit napahamak silang lahat. Agad na naunawaan ni Tia na sinisisi ni Coco ang sarili nito dahil sa sinabi niya kanina tungkol sa kanyang takot at sa pagiging hindi handang mamatay. Kaya agad niyang sinabi na hindi niya kasalanan ang nangyari. Ngunit sa halip na sumagot, iniabot ni Coco ang sombrerong nalaglag ni Tia kanina. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang kapa at ipinasuot ito kay Tia upang hindi ito ginawin. Sinabi pa niyang maaari naman silang magtabi para pareho silang main aitan. Dahil doon, unti-unting kumalma si Tia. Nagbukas naman ng damdamin si Coco at sinabing gusto niya ang pagsusuot ng kapa dahil nagbibigay ito sa kanya ng lakas ng loob. Aniya, walang nakakaalam na sa loob ng kapa ng isang mangkukulam ay may isang maliit at takot na batang babae na hindi pa rin alam kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Nang marinig iyon ni Tia, tila nawala ang lahat ng kanyang takot. Mahigpit niyang niyakap si Coco habang lumilikha ng isang mahiwagang ulap na bumalot sa kanilang dalawa. Hawak ang mga kamay ni Coco, humingi siya ng tawad sa naging asal niya kanina. Sinabi niyang dahil baguhan pa lamang si Coco sa mundong ito, tungkulin niyang gabayan at alagaan ito bilang nakatatanda. Ngunit sa halip na gawin iyon, nagpadaig siya sa kanyang takot. Samantala, si Coco naman ay hindi na halos makapaniwala sa kanyang nararanasan. Palaipat-lipat siya ng higa at pagulong-gulong sa loob ng malambot at mainit na ulap habang paulit-ulit na nagtatanong kung ano ba talaga yon. Sobrang komportable kasi nito na pakiramdam niya ay kaya niyang matulog agad kahit may dragon pang gumagala sa labas. Napatawa si Tia at sinabing simula pa noong bata siya, pangarap na niyang makatulog sa ibabaw ng mga ulap. Ipinaliwanag ni Tia na siya mismo ang gumawa ng spell na iyon at patuloy pa rin niya itong pinapaganda. Balang araw, umaasa siyang maipapakilala niya ito sa mas maraming mangkukulam bilang sarili niyang orihinal na spell. Pagkatapos ay hinubad niya ang kapa at muling isinuot ito kay Coco. Sinabi niyang dapat niya itong laging dala at huwag basta-basta bibitawan hanggang sa araw na sabay-sabay nilang maubad ang mga kapa ng apprentice at maisuot ang tunay na kapa ng isang ganap na mangkukulam. Napangiti at natawa silang dalawa sa ideyang iyon nang biglang pumasok si Aget sa loob ng ulap. Sinabi nitong narinig niya ang lahat ng pinag-uusapan nila. Dagdag pa niya, kung gusto talaga nilang mahigan ang ulap, kailangan itong gawin mula sa mas siksik na materyal. Maya-maya, pumasok na rin si Ricky at nagsabing sobrang lamig sa labas kaya gusto rin niyang makisiksik sa init. Ipinagpatuloy ni Agat ang kanyang paliwanag at sinabing kung nais nilang makalipad pa rin ang ulap, dapat itong gumamit ng mas magaang ngunit matibay na materyal gaya ng bulak. Sumagot si Tia na magiging ordinaryong kutsa na lamang iyon kapag ganoon. Ngunit sinabi ni Agat na hindi nila matatakasan ang realidad. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang usapan sa mas mahalagang problema kung paano sila makakatakas sa lugar na iyon. Binalika ni Agat ang lahat ng impormasyong alam nila. Ayon sa kanya, malinaw na nababalot ng mahika ang buong lugar kaya paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lokasyon. Ngunit sinabi rin niyang lahat ng uri ng mahika ay nangangailangan ng casting circle kahit ang ipinagbabawal na mahika. Ibig sabihin, kailangan lang nilang hanapin ang magic circle na pinagmumulan nito. Biglang sumingit si Coco at sinabing sa tingin niya ay may nakita siyang forbidden magic seal kanina. Dinala niya ang grupo sa mas mataas na bahagi ng lugar at itinuro ang nakita niyang simbolo. Pagkakita rito, agad na sinabi ni Ricky na walang duda na iyon ang casting seal na nagpapanatili sa buong spell. Idinagdag naman ni Agat na malamang ay binabantayan ng dragon ang magic seal. Ibig sabihin, kailangan muna nilang talunin ang dragon bago nila ito masira. Habang inilalabas niya ang kanyang mga fire magic spell, muli siyang pinutol ni Coco. Sinabi nitong nung huli niyang nakita ang dragon na tamaan ng mahika, parang wala naman itong gaanong naging epekto. Nabigla si Tia sa narinig. Samantala, masamang tingin naman ang ibinigay ni Agat kay Coco dahil inakala nitong minamaliit nito ang kanyang mahika. Agad namang nilinaw ni Coco na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ang punto niya ay nagawang pabagali ng mahika ni Agat ang dragon, pero wala itong naging tunay na pinsala rito. Kung ganoon, maaaring imyon ang dragon sa fire magic. Para matalo ito, kailangan nilang humanap ng bagay na talagang may epekto rito at kahinaan nito. Tinanong ni Agat kung paano naman eksaktong plano ni Coco na harapin ang dragon. Ngunit ikinagulat niya ang sagot nito. Ayon kay Coco, hindi nila kailangang talunin ang dragon. Nalito si Agat at tinanong kung galit pa rin ba si Coco dahil sa mga sinabi niya kanina. Umiling si Coco at sinabing hindi iyon ang dahilan. Sa katunayan, may naisip lang siyang ideya matapos makita ang spell ni Tia.
Kumuha siya ng bato at nagsimulang gumuhit sa kalapit na pader upang maipaliwanag ang kanyang plano. Sa halip na harapin ng dragon ng direkta, bakit hindi na lang sila gumawa ng napakalaking ulap na magsisilbing higaan nito? Ipinaliwanag ni Coco na baka katulad nila, nilalamig din ang dragon. Kapag nahiga ito sa mainit at komportableng ulap at nagustuhan iyon, baka piliin itong manatili roon kaysa habulin sila. Sa tingin ni Agat ay medyo malabo ang planong iyon, ngunit si Ricky ay agad na sumang-ayon. Ayon sa kanya, walang sino man ang makakatanggi sa isang mainit at komportableng higaan. Kahit dragon ay tiyak na gugustuhing matulog ng payapa sa ganoong lugar. Gayunpaman, nahirapan pa ring tanggapin ni Agat ang ideya at sinubukan niya itong suriin ng mas mabuti. Samantala, umakyat si Coco sa hagdan upang tingnan kung nasaan na ang dragon. Pagbalik niya, sinabi niyang wala naman silang mawawala kung susubukan nila ang plano. Tumama ang mga salitang iyon kay Agat at napagtanto nitong may punto si Coco. Ipinagpatuloy ni Coco ang kanyang paliwanag at sinabing ayaw niyang saktan ng kahit sino, kahit ang dragon. Sa halip, gusto niyang ipakita rito ang mas mahinahon at mas mabait na uri ng mahika, isang mahikang magpaparamdam dito ng kaligtasan at kapanatagan. Sa huli, nagawa rin ni Ricky at Tia na kumbinsihin si Agat na subukan ang plano. Pagkatapos nito, iniabot ni Tia ang kanyang panulat kay Agat dahil ito ang pinakamahusay gumuhit ng mga magic seal at siya rin ang may pinakamaraming karanasan sa kanilang lahat. Kinuha ni Agat ang panulat at nagsimulang magdisenyo ng iba't ibang bersyon ng spell. Kailangan nilang makagawa ng ulap na sapat ang gun upang makalutang ngunit sapat din ang tibay upang kayanin ang buong bigat ng dragon. Iminungkahi ni Tia na gumamit sila ng ginutay-gutay na papel ngunit wala silang sapat na materyales para maisagawa ang spell. Nagbigay rin sina Coco at Ricky ng kanika nilang mungkahi. Nais nilang gamitin ang kanilang mga kapa o maging ang kanilang buhok bilang bahagi ng ulap. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Maya-maya, may naisip si Agat. Kung mayroon lamang sana silang buhangin, maaari nila itong subukan. Bigla niyang naalala na gamit ang wall breaker spell, maaari silang lumikha ng napakapinong mga butil na parang buhangin. Sinabi ni Agat na kailangan nilang gumawa ng maraming maliliit na magic seal dahil mas pino ang mabubuong buhangin kapag ganoon. Dahil espesyalisasyon ni Ricky ang paggawa ng maliliit na seal, agad itong kumilos at nagsimulang gumuhit sa napakabilis na bilis. Pagkatapos ay bumaling si Agat kay Tia at inatasan itong gumawa ng spell na magsisiksik sa buhangin upang maging mas matibay. Samantala, siya naman ang mag-iisip kung paano makagagawa ng spell na babalot sa lahat upang maging isang mainit at ligtas na kanlungan. Agad na nagtanong si Coco kung may maitutulong ba siya. Ngunit sinabi ni Agat na manood na lamang muna siya dahil wala pa siyang sapat na kakayahan para makatulong sa kasalukuyang gawain. Habang abala ang lahat, napansin ni Coco na may ilang magic seal na itinapon si Agat dahil hindi nito naabot ang sarili nitong pamantayan. Pinulot niya ang isa sa mga iyon at laking gulat niya nang makita kung gaano ito kapino at kaperpekto. Lumapit siya ng palihim upang obserbahan si Agat at napansin niyang ilang beses muna nitong iginuguhit ang bilog sa hangin bago ilagay sa papel. Napansin din niyang ganoon din ang ginagawa ni Ricky at Tia. Doon niya naunawaan kung bakit mas malinis at mas eksakto ang kanilang mga magic circle kaysa sa kanya. Dahil dito, nagsimula rin siyang magsanay at paulit-ulit na gumuhit sa kanyang kwaderno habang unti-unting lumilipas ang oras. Hindi nagtagal, lumubog ang araw at tuluyang dumilim ang paligid. Lalong lumamig ang lugar at iminungkahi ni Tia na magsindi sila ng apoy. Sinabi naman ni Ricky na wala na siyang natitirang papel. Habang si Agat ay patuloy pa ring nag-iisip ng perpektong spell para sa ulap na magiging pahingahan ng dragon. Sama-sama nilang pinag-isipan ng problema at nagtataka si Agat kung may simpleng solusyon lamang na hindi niya napapansin. Ngunit biglang nakuha ni Coco ang kanyang atensyon. Sa wakas ay nagawa ni Coco ang isang fire sigil ng tama. Sa halip na mawala ng kontrol, nanatiling matatag at kontrolado ang apoy. Agad siyang binati ni Tia at Ricky dahil sa tagumpay niyang makagawa ng halos perpektong magic circle. Samantala, habang tinitingnan ni Agat ang lahat ng nabigong pagsubok ni Coco, may biglang pumasok na ideya sa kanyang isip. Agad niyang ipinaliwanag ang kanyang plano at naghanda ang lahat para isagawa ito. Nagsimula silang tumakbo ng magkakagrupo. Magkasama sina Tia at Coco, habang sina Agat at Ricky naman ang magkapares. Habang tumatakbo, patuloy silang gumuguhit ng mga magic circle sa lupa at paminsan-minsang lumilingon upang tingnan kung nasaan ang dragon. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, ibinigay ni Coco ang hudyat upang kumpletuhin ang mga seal at buhayin ang mahika. Sabay-sabay nilang inactivate ang lahat ng magic circle na kanilang inilatag sa daan. Sunod-sunod na pagsabog ang naganap sa buong lugar at agad nitong nakuha ang atensyon ng dragon.
Lumabas na napagtanto ni Agat na ang susi sa problema ay repetition magic. Sa halip na gumawa ng isang higanteng ulap ng direkta, lilikha sila ng napakaraming pagsabog upang makabuo ng malaking ulap ng mainit at pinong alikabok. Pagkatapos, gagamitin nila ang repetition magic upang paulit-ulit na muling likhain ang alikabok na iyon. Dahil dito, magiging sapat ang kapal at tibay ng ulap upang masuportahan maging ang bigat ng dragon. Nagtagumpay ng lubusan ng kanilang plano. Tumalo ng dragon papunta sa malaking ulap at humiga ng nakatihaya habang ninanamnam ang init at ginhawang dulot nito. Nagsaya ang mga babae sa tagumpay ng kanilang plano, ngunit pinaalalahanan sila ni Aget na hindi pa tapos ang kanilang misyon. Agad silang dumaan sa tabi ng natutulog na dragon at nagtungo sa kinaroroonan ng magic seal. Pagdating nila roon, napansin nilang iba ang disenyo nito sa lahat ng sigal na nakita na nila noon. Habang sinusuri ito, pinag-iisipan ni Aget kung dapat ba nilang sirain ang seal. Ngunit hindi nila alam na papalapit na rin si Gojo sa kanilang lokasyon. Sinundan niya ang mabalahibong nilalang hanggang sa isang eskinita. Doon, napansin niyang tila may inaamoy itong mga batong nakakalat sa lupa. Nang pulutin ni Gojo ang isa sa mga bato, biglang bumukas ang isang portal at nagpakawala ng napakalakas na energy wave na muntik nang tumama sa apprentice ng may-ari ng tindahan. Sa kabutihang palad, mabilis na naaga ni Gojo ang bata at nailayo ito sa panganib. Dahil sa pagkilos niyang iyon, nagkaroon ng bitak ang spell at nagsimula itong gumuho. Ang ingay at pagyanig na dulot nito ay nagpagising muli sa dragon. Habang unti-unting nagkakawatak-watak ang spell, nagsimulang mabasag ang hagdang kinatatayuan ni Aget. Bigla siyang nahulog sa tila walang katapusang kailaliman. Dahil wala na rin sa kanya ang kanyang flying shoes, inakala niyang iyon na ang katapusan niya. Ngunit sa pinakahuling sandali, dumating si Gojo at nasagip siya bago pa siya maging pagkain ng dragon. Muling sumugod ang dragon sa kanila, ngunit mabilis itong naiwasan ni Gojo. Lumipad siya pataas sa himpapawid at gamit ang kanyang mahika ay lumikha ng isang napakalaking gintong dragon na yari sa tubig. Napakalaki nito kumpara sa tunay na dragon. Sa isang iglap, nilamon ng higanteng dragon na tubig ang halimaw at ibinagsak ito sa lupa. Bumagsak ang napakalaking alon at tuluyang natalo ang dragon. Hindi nagtagal, dumating sina Tia at Rickhey. Pareho silang umiiyak habang nagpapasalamat na nakarating si Gojo sa tamang oras. Ngunit agad niyang napansin na wala si Coco sa kanilang tabi. Lumabas na nahuli pala siya ng masamang mangkukulam. Habang wala siyang malay, sinabi ng mangkukulam na inihahanda lamang niya si Coco para sa kanyang tungkulin at nangakong ituturo rito ang mga bagay na hindi kailanman maituturo ni Gojo. Pagkatapos sabihin iyon, naglaho siya. Nang muling magkamalay si Coco, natagpuan niya ang sarili sa eskinita ng bayang nasa isla, kasama sina Gojo at ang iba pa. Ipinaliwanag ni Gojo na natagpuan nila siyang walang malay sa hagdanan. Naisip pa niya kung may ginawa ba ang masamang mangkukulam sa kanyang mga alaala. Ngunit sinabi ni Coco na maayos naman siya, bagamat medyo nabigla pa rin sa nangyari. Sa wakas, bumigay rin ng kanyang emosyon at napaiyak siya habang paulit-ulit na humihingi ng tawad dahil nailagay niya sa panganib ang lahat. Ngunit mahina hong ibinalik ni Gojo ang kanyang sombrero at sinabi na ayon sa mga narinig niya, napakalaki ng ipinakitang tapang, husay, at determinasyon ng grupo upang mabuhay sa mapanganib na sitwasyong iyon. Dapat daw silang ipagmalaki ang kanilang sarili. Matapos iyon, tinipon ni Gojo ang lahat ng kanyang mga apprentice at naghanda ng umuwi. Ngunit bago sila umalis, kinausap muna niya ang may-ari ng tindahan. Inutusan niya itong suriin ang tinta na ginamit sa Forbidden Magic spell at tiyaking walang magiging opisyal na record tungkol dito. Napatawa ang may-ari at sinabing kung may kinalaman ng Forbidden Magic, obligado siyang iulat iyon. Ngunit isang matalim na tingin lamang mula kay Gojo ang nagpatahimik sa kanya. Sa huli, pumayag itong huwag nang isama sa mga record ang insidente. Pagkatapos nito, isinama ni Gojo ang mga babae pabalik sa workshop habang hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang pakay ng masamang mangkukulam kay Coco. Lumipas ang ilang panahon matapos ang insidenteng iyon at unti-unti nang bumalik sa normal ang kanilang buhay. Muli silang naging abala sa pag-aaral at pagsasanay ng mahika sa workshop. Isang araw, tulad ng nakasanayan, naiirita na naman si Aget sa lahat ng ingay na ginagawa ni Coco habang pilit nitong pinapaganda ang pagguhit ng kanyang mga sigil. Paulit-ulit na naabala ang kanyang konsentrasyon dahil sa mga tunog na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na pag-alitan si Coco, pinili niyang maging mas mahinahon at lumabas na lamang ng workshop upang doon magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Napaisip naman si Coco kung siya ba ang dahilan kung bakit lumabas si Aget. Samantala, ipinikit ni Agat ang kanyang mga mata at sa isang mabilis na galaw ay nakaguhit siya ng isang perpektong magic circle.
Kaagad itong nag-activate at nagpakawalan ng sinag ng liwanag na mabilis na umarangkada paitaas sa kalangitan. Mukhang nasiyahan si Agat sa resulta, ngunit alam niyang mahina pa rin ang spell at marami pa siyang kailangang pagbutihin. Napansin ni Agat ang isang ibong may apat na pakpak na lumipad malapit sa sinag ng liwanag. Ngunit ilang sandali lang, bigla ring naglaho ang sinag nang maubos ang kapangyarihan ng spell. Samantala, sa workshop, pilit na nagko-concentrate si Coco sa pagguhit ng magic circle, ngunit muli siyang nabigo. Dahil sa sobrang pagkadismaya, napahiga na lamang siya at napabuntong hininga. Kinuha niya ang kanyang bato na may tinta, ang kagamitang pinakakomportable siyang gamitin. Pakiramdam niya ay likas na likas sa kanya ang pagguhit gamit ito. Ang problema nga lang, para lamang ito sa malalaking sigal na iginuguhit sa malalawak na ibabaw. Sa karamihan ng pagkakataon, maliit na notebook o diary ang ginagamit ng mga mangkukulam, kaya kailangan talaga niyang masanay sa paggamit ng panulat. Naalala niya ang araw na dapat sana ay pipili na siya ng sarili niyang panulat. Ngunit bago pa iyon mangyari, nagulo ang lahat dahil sa masamang mangkukulam na nagdala sa kanila sa napakapanganib na sitwasyon. Naisip niya kung paano siya halos walang naitulong na spell noong araw na iyon. Ngunit naalala rin niya ang sinabi ni Gojo na kahit ang mga ideya ay mahalaga at sila ang pinakapundasyon ng mahika. Kung tutuusin, malaki rin ang naging ambag niya. Dahil doon, nagpasya siyang huwag ng malungkot sa mga bagay na hindi na niya mababago. Tumayo siyang muli at sinubukang palakasin ang loob ng sarili. Alam niyang sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na pagsasanay siya gagaling sa paggamit ng panulat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maiwasang isipin na baka hindi niya kailanman maabot ang husay ni na Aget, Tia, at Rickey. Dahil sa pagod at stress, unti-unti siyang inantok. Sa sandaling iyon, lumitaw si Gojo sa likuran niya at mahinahong nagsabi na siguradong magkakasakit siya kapag natulog siya roon sa bukas na lugar. Agad namang umupo si Coco at nagkunwaring hindi natutulog. Aniya, hindi raw siya nakatulog, napakabagal lang daw talaga ng kanyang pagkurap. Napatawa si Gojo sa sagot niya at niyaya siyang sumunod papunta sa kusina. Masayang sumunod si Coco at agad niyang naamoy ang napakasarap na amoy ng pagkain mula sa kalan. Inabot ni Gojo ang isang malaking palayok mula sa mataas na istante at binuksan ito. Sa loob ay isang napakasarap tingnang nilagang putahe. Inalok niya si Coco na tikman ito at agad naman itong pumayag. Pagkasubo pa lang niya ay agad siyang namangha sa napakasarap na lasa nito. Ngumiti si Gojo at saka sinabi na ang nilagang kinakain niya ay teknikal na 2 taon nang niluluto. Biglang natigilan si Coco. Huminto siya sa pagnguya at napaisip kung sinusubukan ba siyang lasunin ng kakaibang mangkukulam na ito. Ngunit agad siyang pinakalma ni Gojo. Ipinaliwanag niya na may mahikang enchantment ang takip ng palayok. Sa tuwing ginagamit ito, automatikong muling niluluto ng mahika ang buong pagkain na para bang bagong gawa pa lamang. Ngunit kailangan niyang paulit-ulit na iguhit muli ang magic circle nito upang manatiling gumagana ang enchantment. Kapag hindi niya ginawa iyon, tuluyan itong mawawala. Matapos ang paliwanag, naglabas si Gojo ng ilang kamote at inilapag ang mga ito sa mesa. Sinabi ni Coco na gusto niya talaga ang mga ito. Kaya ngumiti si Gojo at sinabing magluto siya ng isa para sa kanya. Nalito si Coco sa utos na iyon. Ngunit ipinaalala ni Gojo na marunong na siyang lumikha ng apoy gamit ang kanyang mahika. Kaya hindi naman dapat iyon ganoon kahirap. Habang inihahanda ni Gojo ang iba pang sangkap, maingat namang iginuhit ni Coco ang fire sigil. Sa pagkakataong ito, nakalikha siya ng maliit ngunit kontroladong apoy. Dahil doon, tuwang-tuwa siya. Kinuha niya ang isang kamote at sinubukang ilagay ito sa ibabaw ng apoy upang maluto. Ngunit dumaan lamang ito sa apoy, bumagsak sa lupa, at tuluyang namatay ang apoy. Lumingon si Gojo at sinabi sa kanya na kailangan din niyang idagdag ang sigil ng levitation upang lumutang ang kamote habang niluluto. Muling sinubukan ni Coco. Ngunit sa pagkakataong ito, masyado namang malaki ang magic circle na kanyang nagawa at tuluyang nasunog ang kamote. Sa halip na mainis, ngumiti lamang si Gojo at hinikayat siyang magpatuloy. Tumango si Coco at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Isa-isa siyang gumuhit ng mga magic symbol habang itinatapon ang mga nabigong bersyon. Paulit-ulit niyang ginawa ito hanggang sa wakas ay makabuo siya ng perpektong magic circle. Sa pagkakataong iyon, matagumpay na lumutang ang kamote sa loob ng apoy habang dahan-daang naluluto. Nang matapos ito, maingat niya itong kinuha gamit ang sipit at iniabot kay Gojo. Binati siya ni Gojo sa kanyang tagumpay at hinati ang kamote. Pagkakita nila sa loob, pareho silang natuwa dahil perpekto rin itong naluto hanggang sa pinakaloob na bahagi. Pagkatapos nito, tinanong ni Gojo si Coco kung inaantok pa ba siya. Doon niya napansin na wala na nga ang antok niya. Ngumiti si Gojo at ikinwento na ang water magic ang unang uri ng mahikang tunay niyang na master.
Ang dahilan nito ay dahil matindi ang takot niya noon sa tubig at kahit sa simpleng pagkabasa man lang. Lagi siyang naghahanap ng dahilan para makaiwas sa mga gawaing may kinalaman sa paghuhugas. Ngunit kalaunan, sinimulan niyang gamitin ang water magic sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Dahil doon, natutunan niya na ang mahikang madalas gamitin sa araw-araw ang pinakamabisang guro. Napaisip si Coco kung paano niya maisasama ang mahika sa sarili niyang buhay. Sumagot si Gojo na maaari niyang subukang matutong magluto dahil kadalasan ay gumagamit ito ng iba't ibang uri ng mahika at masaya rin itong gawin. Maya-maya, bumaba sina Tia at Ricky matapos maamoy ang mabangong amoy ng nilutong kamote. Agad namang sinabi ni Tia na siya na ang mag-iihaw ng keso, ngunit pinigilan siya ni Gojo at sinabing si Coco naman ang gumawa nito sa pagkakataong iyon. Sama-sama silang naghanda ng masarap na hapunan. Habang abala ang lahat, matagumpay na natunaw ni Coco ang keso gamit ang kanyang fire magic sa pamamagitan ng pagguhit ng napakaliit na magic circle. Nang matapos ang lahat, nakagawa sila ng napakasasarap na burger. Iminungkahi ni Coco na sa labas na lamang sila kumain. Nag-isip sandali si Gojo at napagtanto niyang magandang ideya nga ang magkaroon ng picnic. Kaya agad siyang naghanda ng iba pang kakailanganin nila. Nang dumating si Aget, niyaya siya ni Coco na sumama sa kanilang picnic. Ngunit gaya ng dati, nagpakamatigas si Aget at sinabing mauna na sila dahil kakain na lamang siya habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasanay. Dagdag pa niya, umuulan naman sa labas kaya wala ring saysay ang picnic. Nalungkot ang mga babae dahil maaliwalas pa ang panahon, ilang sandali lang ang nakalipas. Ngunit biglang lumapit si Gojo at tinanong kung bakit mukhang malungkot ang lahat. Pagkatapos ay lumabas siya habang gumagamit ng isang spell. Sa isang iglap, naging maliwanag at maaraw ang paligid sa kanyang kinaroroonan. Labis na namangha ang mga babae sa kanyang ginawa at agad silang sumunod sa kanya para sa kanilang picnic. Habang patuloy ang ulan sa ibang bahagi ng lugar, naglakad sila sa ilalim ng isang batong tulay at nagsabit ng parol bago maupo upang kumain. Masaya silang nagsalo-salo sa lahat ng pagkain kanilang inihanda. Hindi nagtagal, nagsimula ring maglaho ang mga ulap ng ulan. Isang napakagandang bahaghari ang lumitaw sa kalangitan. Napuno ng saya ang puso ni Coco nang makita yon. Agad siyang tumalon pababa at sinabi kina Gojo at sa iba na sasanduan niya si Aget dahil gusto rin niyang makita nito ang napakagandang bahaghari. Mabilis siyang tumakbo sa damuhan pabalik sa workshop. Ngunit nang akmang kakatok na siya sa pinto, bigla itong bumukas. Isang matangkad na mangkukulam na may kakaibang balbas ang lumabas at nagtanong kung sino siya. Dahil hindi pa niya ito nakikita noon, inakala niyang isa itong mensahero. Maya-maya, dumating si Gojo habang sinasabing kailangan na nilang bumalik sa loob dahil paparating ang isang bagyo. Agad namang nagtago si Coco sa likod ni Gojo at sumigaw sa lalaki na isa siyang apprentice ni Gojo. Naiinis na tumingin ang lalaki kay Gojo at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng batang iyon at paano siya nakakuha ng apprentice habang wala siya. Sumagot si Gojo na biglaan lamang ang lahat at kakaiba ang mga pangyayari. Ipinaliwanag niya na si Coco ay biktima ng forbidden magic. Nang marinig ng lalaki ang tungkol sa forbidden magic, lalo pang lumamig ang kanyang ekspresyon. Agad niyang hinawakan si Coco sa braso at pilit siyang hinayla palayo. Sinabi niyang wala siyang gustong kinalaman sa mga Brimhat Witches at ipapasa niya si Coco sa Knightsmore Alice dahil sila ang dapat humawak sa mga kasong may kaugnayan sa forbidden magic. Pilit na nagpumiglas si Coco ngunit masyadong malakas ang mangkukulam. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumigil ang ulan sa paligid nila. Ang bumabagsak na tubig ay nagsimulang magtipon-tipon at bumuo ng isang malaking pader sa kanilang harapan. Habang ginagamit ni Gojo ang kanyang mahika upang pigilan ang mangkukulam, sinabi niya rito na kahit matalik pa niyang kaibigan ito, hindi niya hahayaang may sino man na galawin si Coco, lalo na ang dalhin siya sa Knightsmore Alice. Nagulat ang lalaki na gumamit si Gojo ng mahika laban sa kanya at agad niyang tinanong kung sino ba talaga ang batang iyon. Ngunit sinabi ni Gojo na pumasok muna sila sa loob at saka na lamang sila mag-uusap. Pagpasok nila, naupo ang lalaki na nagngangalang Kifri sa tabi ng apoy habang ikinukwento ni Gojo ang lahat ng nangyari. Nang marinig niya ang buong kwento, nainis siya at tinanong si Gojo kung iyon ba ang dahilan kung bakit niya piniling dalhin ang isang tagalabas sa mundo ng mga mangkukulam. Kalma namang itinaman ni Gojo ang kanyang sinabi at sinabing may pangalan ang tagalabas na tinutukoy niya. Agad namang humingi ng paumanhin si Kifri kay Coco. Ipinaliwanag niyang wala siyang intensyong maging bastos, ngunit wala talagang ibang tawag ang mga mangkukulam sa mga taong hindi bahagi ng kanilang mundo. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Gojo si Kifri kay Coco at sinabing isa itong kaibigan at tagapagbantay ng workshop. Ipinaliwanag niya na ang mga mangkukulam na nakatira sa labas ng mga pangunahing bayan o ng Great Hall ay may nakatalagang watcher upang tiyaking sumusunod sila sa mga patakaran. Si Kifri ang watcher na nakatalaga sa kanilang workshop.
Napakamot na lamang sa ulo si Kifri at sinabing trabaho niyang pigilan ang mga problemang tulad nito, ngunit mukhang hindi na rin niya mababago ang isip ni Gojo. Maya-maya, inabutan ni Gojo si Coco ng isang mangkok ng sopas na may halong pulot upang pakalmayin siya. Habang umiinom siya, ipinaliwanag ni Gojo na noong gabing natuklasan ni Coco ang mahika, maaari sana niyang binura ang kanyang mga alaala. Ngunit kung ginawa niya yon, mawawala rin ang alaala tungkol sa mahiwagang aklat na maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa Brimmed Hat Witches. Agad namang sumagot si Kifri at sinabing hindi nila trabaho ang habulin ang mga gumagamit ng forbidden magic dahil tungkulin iyon ng Knights Moralis. Nalito si Coco sa usapan nila kaya ipinaliwanag ni Gojo na ang Knights Moralis ang mga mangkukulam na responsable sa pagbubura ng alaala ng mga tagalabas, paghuli sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na mahika, at pagpapanatili ng kaayusan sa mundo ng mga mangkukulam. Dagdag pa niya, siya ang may kasalanan kung bakit nalaman ni Coco ang lihim ng mahika. Kaya kung buburahin ng Knights Moralis ang alaala ni Coco, kailangan din nilang burahin ang kanya dahil siya ang dahilan ng lahat. Alam ni Kifri na hindi niya maaaring payagan ang ganoong mangyari. Kaya sinabi niyang palalampasin muna niya ang sitwasyon sa ngayon. Ngunit kapag may nangyaring masama, obligado siyang iulat ang lahat sa Great Hall. Pagkatapos sabihin yon, bumalik siya sa sarili niyang silid. Samantala, tiniyak ni Gojo kay Coco na wala siyang dapat ipag-alala dahil naipasa niya ang pagsusulit bilang apprentice gamit ang sarili niyang kakayahan. Sinabihan niya ang lahat na magpatuyo muna at saka siya nagtungo sa kusina upang ihanda ang hapunan. Maya-maya, napansin ni Coco na nawawala ang kanyang alagang nilalang. Dahil dito, napadpad siya sa silid ni Kifri habang tahimik na hinahanap ang mabalahibong ahas. Ngunit agad siyang napansin ni Kifri at bumaba mula sa kanyang pugad. Inabot nito ang alagang hayop kay Coco at nagulat siya nang makitang tuyo na ito. Pagkatapos ay pinagdugtong ni Kifri ang magic circle sa kanyang dalawang singsing at lumikha ng isang mainit na bugso ng hangin na parang mahiwagang hairdryer. Sa loob lamang ng ilang segundo, natuyo rin si Coco. Sinabihan siya ni Kifri na umalis na, ngunit bago siya makaalis ay napansin niyang kumikislap ang mga bato sa sahig sa bawat hakbang niya. Bigla siyang napasigaw sa tuwa at sinabing iyon mismo ang uri ng mahikang dahilan kung bakit siya nahulog sa pagmamahal sa mundo ng mahika. Ipinaliwanag ni Kifri na iyon ang isa sa kanyang pinakamagagandang likha at ipinakita pa kung paano ito gumagana. Ngunit abala si Coco sa pagulong-gulong sa sahig habang tuwang-tuwa. Sinabi niyang isa yon sa mga alaala na hinding-hindi niya malilimutan at taos-puso siyang nagpasalamat kay Kifri. Dahil dito, namula ang mukha ni Kifri. Agad niya itong pinalabas ng silid habang pinagsasabihang huwag nang basta-bastang pumasok muli. Kinabukasan, patuloy pa rin ang walang tigil na pag-ulan. Habang sinusubukan ni Aget na magsanay ng kanyang mahika, paulit-ulit naman siyang naabala ng tunog ng mga patak ng ulan na tumatama sa bintana. Sa huli, nagpasya siyang ituring na lamang iyon bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Kung nais niyang mas lumakas, kailangan niyang matutong mag-focus kahit gaano pa karaming istorbo ang nasa paligid niya. Pagkatapos nito, ipinikit ni Aget ang kanyang mga mata at matagumpay na nakaguhit ng isang magic circle na muling nagpakawala ng sinag ng liwanag. Bigla niyang narinig ang kaguluhan mula sa ibaba kaya agad siyang bumaba upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon niya nakita ang ilang tao sa harap ng kanilang pintuan, humihingi ng tulong kay Gojo dahil bumigay ang tulay dulot ng matinding ulan at may karwaheng na trap sa gitna ng rumaragasang tubig. Umiiyak ang isang lalaki habang sinisigaw na naroon sa karwahe ang kanyang anak. Agad na sinabi ni Gojo na pupunta siya roon. Inutusan niya si Aget na manatili sa lugar at bantayan ang lahat. Ngunit tumutol si Aget at iginiit na sasama siya at nangakong hindi siya magiging sagabal at makakatulong pa siya. Sinabi ni Gojo na ayaw niyang isama siya dahil bata pa siya at hindi pa niya naipapasa ang kanyang ikalawang pagsusulit na nagbibigay pahintulot gumamit ng mahika sa harap ng mga karaniwang tao na nasa lugar. Sinubukan niyang pakalmayin si Aget ngunit tinabig nito ang kanyang kamay at sinabing ilang taon na siyang naghahanda para sa eksameng iyon at handa na siyang gumamit ng mahika sa harap ng mga outsider. Nagdadalawang isip pa rin si Gojo, ngunit iginiit ni Aget na bilang kanyang guro, dapat pa nga niya itong bigyan ng pagkakataon para makakuha ng karanasan. Napaisip si Gojo kung paano niya mapapakalma ang batang ito. Ngunit biglang dumating si Ruho matapos marinig ang lahat. Sinabi niyang ihahanda niya ang mga healing spell at ang anywhere window kung sakaling magkaroon ng emergency. Dagdag pa niya, isasama niya si Aget. Nagulat si Gojo sa desisyon nito, ngunit ipinaliwanag ni Ruho na kailangan ng mga bata ang totoong karanasan para matuto ng maayos. Mabilis na tumakbo si Aget upang kunin ang kanyang kapa at sombrero. Nang marinig ni Narike at Tia na sasama si Aget, nagpasya rin silang sumama sa misyon.
Lalong nag-alala si Gojo, lalo na kay Aget dahil alam niyang sa halip na matuwa sa mga nagawa na niya, mas inuuna nito ang mga bagay na hindi pa niya kayang gawin. Natatakot si Gojo na baka dahil sa ganoong pag-iisip, magmadali si Aget at mapahamak. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Aget sa kabayo ni Ruho habang binabayo sila ng malakas na ulan. Napansin ni Ruho na hindi matatag ang lupa sa kanilang dinadaanan kaya kailangan nilang mag-ingat sa bawat hakbang upang hindi sila mahulog sa bangin. Maya-maya, nakita nila ang isang karwaheng naipit sa rumaragasang baha dulot ng matinding ulan. Ang tubig ay napakakulimlim kaya halos walang makita sa paligid. Sa gilid naman, naroon ang ilang karaniwang tao na naghihintay ng tulong matapos bumagsak ang tulay. Nang makita nila ang mga mangkukulam na dumarating upang tumulong, agad silang nagsigawan sa tuwa at sinabing ligtas na sila dahil nandito na ang mga witches. Bumaba si Ruho kasama si Aget at ibinigay sa kanya ang kanyang mga singsing na ginamit niya noon upang patuyuin si Coco. Inutusan niya si Aget na patuyuin ang mga taong naroon at pagkatapos nito ay manatili lamang sa standby para sa susunod na utos. Hindi nasiyahan si Aget sa ibinigay na gawain dahil gusto niyang gumamit ng mas tunay na mahika sa halip na isang enchanted tool. Ngunit agad siyang pinutol ni Ruho at sinabing gawin niya ang iniutos. Napansin niyang iniisip ni Aget na mababa ang tingin sa kanya ng gawain at sinabi niyang ito mismo ang kinatatakutan ni Gojo. Ipinaliwanag ni Ruho kay Aget na kahit ang pinakasimpleng gawain ay mahalaga sa pangmatagalan at ang mga taong padalos-dalos ay mas malamang na magkamali. Direkta niyang sinabi na kung ang tanging gusto lang ni Aget ay magpasikat ng kanyang mahika, marami pang pagkakataon sa hinaharap para gawin yon. Ngunit sa sandaling iyon, buhay ng mga tao ang nakasalalay sa kanila. Kaya kung gusto niyang maging tunay na kapaki-pakinabang, kailangan niyang pag-isipang mabuti kung para saan ba talaga ang kanyang mahika. Hindi ito tinanggap ng maayos ni Aget. Sa halip na maunawaan ang punto ni Ruho, lalo lamang siyang nainis at inisip na muli siyang tinatrito na parang walang alam na bata. Mas nagsisikap pa siya kaysa sa ibang apprentice, pero kung hindi naman siya nabibigyan ng pagkakataong ipakita ang kaya niya, ano pa ang silbi ng lahat ng pagsasanay niya? Dahil dito, napagpasyahan niyang patunayan na karapat-dapat siya bilang isang mangkukulam dahil iyon lamang ang paraan para makuha niya ang tiwala ng kanyang mga guro. Samantala, abala ang mga matatanda sa aktwal na operasyon. Tumalon si Ruho papunta sa carwayeng nasa gitna ng rumaragasang tubig. Kasabay nito, dumating din si Gojo kasama ang iba pang apprentice at agad siyang tumalon sa baha gamit ang kanyang mahiwagang espada. Lumutang siya sa ibabaw ng tubig at hinati ito sa dalawa gamit ang kanyang sandata. Pagkatapos ay itinusok niya ang espada sa lupa dahilan upang mahiwalay ang agos ng ilog na parang hinawi ito na nagbigay kay Ruho ng pagkakataon upang mailabas ang mga taong natrap sa loob ng karwahe. Namangha ang mga tao sa paligid sa kakayahan ng mga mangkukulam. Sinubukan naman ni Tia na pigilan ang mga tao na lumapit sa gilid ng bangin dahil delikado ito. Agad na kinuha ni Ruho ang unang bata mula sa karwahe at lumipad pabalik sa ligtas na lugar habang sinisigaw niya kay Gojo na may isa pang bata sa loob. Kahit si Gojo ay nahihirapan din at naaalala na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya komportable sa tubig. Mabilis na bumalik si Ruho at sinundo ang ikalawang bata bago muling lumipad pabalik sa ligtas na lugar, sabay sabing maaari nang umatras si Gojo. Kaya hinawi ni Gojo ang tubig upang makalikha ng espasyo at saka siya lumipad pabalik sa pampang. Bumagsak silang ligtas sa lupa at agad na tumakbo ang bata papunta sa kanyang mga magulang, buhay at ligtas. Taos-pusong nagpasalamat ang ama sa mga mangkukulam na nagligtas sa kanyang anak. Sinabi ni Gojo na huwag silang mag-alala at idinagdag pa na naroon din ang kanyang mga apprentice at maaari nilang tulungan ng mga sugat kung mayroon man. Ngunit nang lumingon siya, napansin niyang wala na ang mga babae sa kanilang pwesto. Natagpuan niya silang nakapalibot sa kanyang mahiwagang espada na ginamit niya sa paghati ng baha. Lumapit siya at agad siyang tinambakan ng sunod-sunod na tanong ng mga ito. Ipinaliwanag niya na ang espada ay tinatawag na Rain Cleaver, isang orihinal niyang spell. May nakaukit itong maraming magic seal kaya nitong hatiin maging ang dagat kung kinakailangan. Naisa nang hawakan ito ni Tia, ngunit agad siyang pinigilan ni Gojo at sinabing hindi maaari dahil ang mga enchanted na sandata ay maaaring maging napakalakas at kapag nagamit ng mali ay makakapagdulot ng panganib sa gumagamit at sa mga nasa paligid. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang espada sa kaluban nito. Sinabi naman ni Ruho na titingnan niya ang itaas ng ilog upang matiyak na wala ng ibang natrap. Sumang-ayon si Gojo at sinabing siya naman ang titingin sa ibaba ng agos at inutusan si Tia na sumama sa kanya. Si Ruho naman ay isinama si Rikei habang sina Aget at Coco ang naatasang magbantay sa mga nasugatang sibilyan at siguraduhing ligtas ang lahat. Masaya si Coco sa kanyang tungkulin, ngunit halatang iritado si Aget.
Muli silang nagsimulang mag-asikaso sa mga sugatan at maglagay ng gamot sa kanilang mga sugat. Habang iniisip ni Coco kung paano niya mabilis na maayos ang flying shoes ni Aget at maibabalik ito sa kanya, napagtanto niyang iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakasama sa ibang witches sa pag-inspeksyon ng pinsala at naiwan siya sa pagbabantay ng mga sugatan. Ngunit habang abala sila, bigla silang nakarinig ng kaguluhan. Nang lumingon sila, nakita nila ang anak ng lalaking nailigtas mula sa ilog na pilit bumabalik pababa upang kunin ang mga gamit niya sa carwayeng na iwan malapit sa tabing ilog. Itinali nito ang lubad sa isang puno at nagsimulang bumaba sa matarik na dalesdis habang sumisigaw ang kanyang ama na huwag siyang magpatuloy dahil hindi matatag ang gilid. Ngunit hindi nakinig ang anak at nagpatuloy pababa. Mula sa tabi ng ama, napansin ni na Agat at Coco ang nangyayari at inisip kung paano sila makakatulong. Biglang napansin ni Coco na unti-unting ibigay ang punong pinagkakabitan ng lubid. Bago pa siya makasigaw ng babala, bumigay ang puno kasabay ng bahagi ng gilid na nagdulot ng maliit na landslide. Nang humupa ang alikabok, napansin ni Agat na labis ang takot ng ama dahil maaaring natabunan ang kanyang anak at wala ng pag-asang buhay pa ito. Ngunit bigla niyang nakita ang sombrero ni Coco na nakalubog sa mga bato. Lumingon siya ng may takot at napagtanto niyang nadamay si Coco sa landslide at ngayon ay kumakapit sa isang malaking bato habang tinatamaan ng malakas na agos na maaaring tanggihan siya pababa anumang sandali. Nasa parehong lugar din ang anak ngunit wala itong malay at nakahandusay sa ilalim ng malaking bato. Labis na nagpanik ang ama at hindi alam kung ano ang gagawin hanggang sa bigla niyang hinawakan si Agat at nagmakaawang tulungan niya ang kanyang anak dahil isa siyang mangkukulam. Sa halip na isipin ang kalagayan ni Coco at ng bata, biglang pumasok sa isip ni Agat na ito na ang pagkakataon niyang patunayan na mali ang lahat sa kanya at hindi siya isang walang kwentang bata. Wala ang mga master sa ngayon at hindi rin siya makakatawag ng tulong dahil wala sa kanya ang kanyang flying shoes. Dahil desperado ang sitwasyon, kung magagamit niya ang mahika para iligtas ang lahat, mapipilitan ang lahat na tanggapin na siya ay isang may kakayahang mangkukulam. Ngunit kasabay nito, unti-unti niyang naunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng paggamit ng mahika sa harap ng publiko. Habang unti-unting lumalapit ang mga tao at pinagmamasdan siya, lalo siyang nalalagay sa matinding pressure. Bumabalik sa kanyang alaala ang kanyang kabataan kung saan siya ay itinakwil ng kanyang pamilya dahil sa paniniwalang karaniwan lamang ang kanyang mahika at hindi siya karapat-dapat magdala ng pangalan ng pamilya at magdadala lamang ng kahihiyan. Habang bumibigat ang kanyang isip sa pressure, biglang narinig niya ang boses ni Coco mula sa ibaba, nagtatanong kung may magagawa ba siya upang iligtas ang bata. Dahil dito, natauhan si Agat at sandaling nabalik ang kanyang malinaw na pag-iisip. Naalala niya ang sinabi ni Ruho na dapat niyang pag-isipan kung para saan talaga ang mahika at kung paano niya ito magagamit upang makatulong sa iba. Tinanong niya si Coco kung ano ang kalagayan sa ibaba. Sumagot si Coco na nakasabit siya sa bato at mas mabagal ang agos sa kanyang kinaroroonan kaya hindi siya tuluyang matatanggay. Ngunit hindi rin siya makakaakyat dahil madulas ang mga bato. Ang bata naman ay nasa mas malubhang kalagayan dahil wala itong malay at nakabaon sa ilalim ng malaking bato na hindi kayang galawin ng simpleng lakas ng tao. Bukod pa roon, basang-basa ang kanyang satchel na naglalaman ng kanyang mga gamit sa mahika, kaya limitado ang mga spell na maaari niyang gamitin. Nagsimulang mag-isip si Agat kung paano niya mababawi ang kontrol sa sitwasyon lalo na't hindi maaaring makita ng mga Noon Witches ang aktwal niyang paggamit ng mahika. Samantala, kahit hirap, nakalabas pa rin si Coco mula sa tubig at nakarating sa pampang. Sumigaw siya kay Agat na ihagis sa kanya ang singsing na ginagamit ni Ruho bilang magical hair dryer. Mabilis itong binalot ni Agat at ibinato kay Coco na sinalo naman niya at ginamit na parang isang enchanted tool upang mabilis na patuyuin ang kanyang satchel. Dahil doon, muli siyang nakagamit ng mahika. Ngunit agad na napansin ni Agat ang isang problema. Wala pang karanasan si Coco sa pagmamagic sa harap ng maraming tao, lalo na kung kailangan itong gawin ng palihim sa ilalim ng kanyang cloak at umaasa lamang sa memorya para iguhit ang tamang sigil. Nag-alala si Agat kung paano may tatago ang susunod na gagawin ni Coco mula sa mga nanunood. Ngunit bigla niyang naalala na hindi nag-iisa si Coco. Agad niyang inagaw ang atensyon ng mga tao. Ipinahayag niya na siya ang top apprentice ni Gojo at sa ilalim ng kanyang cloak ay mabilis siyang gumuhit ng magic circle. Pagkatapos, nagpakawala siya ng sinag ng liwanag sa himpapawid na unti-unting nag-anyong ibong gawa sa purong liwanag. Lumipad ito sa paligid, dahilan upang mamangha ang lahat ng tao. Habang nakatutok ang mga tao kay Agat, namusong naman si Coco patungo sa bata upang tiyakin ang kalagayan nito at isipin kung paano ito may iligtas. Maya-maya, napansin ng mga tao ang nangyayari at nagsimulang magtanong kung paano makakatulong ang ginagawa ni Agat sa mga taong nasa ibaba.
Nainis ang ama at akmang babalik sa ilog upang iligtas ang kanyang anak mismo. Biglang bumagsak ang puso ni Aget dahil baka makita nito si Coco na gumagamit ng mahika. Ngunit bago pa makaalis ang lalaki, biglang lumitaw si Coco kasama ang bata, lumilipad sa ibabaw ng sarili niyang cloak. Sinigaw niya na hilahin sila pataas dahil hindi niya kayang kontrolin ang pagbaba mag-isa. Nang maibalik sa lupa, niyakap ng ama ang kanyang anak habang niyakap naman ni Coco si Aget at sinabing natakot siya ng husto. Ngunit nagawa raw niyang gamitin ang spell na nakita niya noong laban sa dragon, ang spell na bumubutas sa pader. Ginamit niya yon sa bato upang mabasag ito at maiahon ang bata. Bago pa man sila makapagdiwang, biglang pinalibutan at ikinulong sila ng mga puting laso na hamatak sa kanila pataas. Lumipad pababa ang ilang mangkukulam na may pakpak sa kanilang sombrero at ipinakilala ang sarili bilang Knights Moralis, ang Witch Police, na dumating dahil may gumamit umano ng tabo spell. Sinubukan ni Aget na ipaliwanag na may maling pagkaunawa, ngunit hindi sila pinakinggan. Napansin niya ang ginagawa ng mga ito at nanlamig siya nang makita na ang dating bato ay naging buhaghag na buhangin. At pati ang buong bahagi ng ilog ay naapektuhan. Dinala ng mga Knights Moralis si Coco nang malapitan at inihanda ang isang kakaibang aparato na papasok sa kanyang mga mata. Takot na takot si Coco at hindi na makasigaw. Ipinaliwanag ng opisyal na kapag natapos ang proseso, mabubura ang lahat ng kanyang alaala at magiging isa siyang blankong nilalang na walang kaalam-alam sa mahika. Sinubukan ni Aget na pigilan sila at ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit hindi sila nakinig. Habang papalapit ang aparato kay Coco, biglang sumulpot si Rick Hay na parang bala at tinabig ito mula sa kamay ng knight. Naguluhan ng mga Knights Moralis nang biglang magliyab ang mga tali na nakapulupot sa mga babae na nagpalaya kina Coco at Aget. Bumagsak sila pababa, ngunit sa kanilang paglupag, napagtanto nilang nakasakay sila sa ulap na gawa sa mahika ni Tia, na sumalo sa kanila at nagpigil sa kanilang pagbagsak. Nakatayo si Tia sa harap ni Aget at Coco at sinabi sa mga knight na nagkakamali sila. Ayon sa kanya, siguradong may hindi pagkakaunawaan dahil hinding-hindi gagawa ng ganitong bagay si Coco. Habang nagtataka ang mga knight kung ano ang nangyayari, muli nilang binuo ang kanilang mga ribbon at iginiit na hindi sila magbabago ng isip dahil lamang sa isang grupo ng mga bata. Sinabi rin nila na hindi sila naroon para pakinggan ang walang kabuluhang mga reklamo ng mga ito. Nainis si Rita at sinabing galit siya sa mga matatandang tinatrato ang mga bata na parang mga nilalang na walang sariling isip. Ngunit hindi siya pinansin ng mga Knight Morales at sinabi nilang sa puntong ito, lahat sila ay mapaparusahan dahil sa paghadlang sa isang investigasyon. Biglang may nagsalita mula sa likod ng pinuno ng mga pulis. Dumating si Gojo sa tamang oras at itinapat ang dulo ng kanyang mahiwagang espada sa leeg ng opisyal. Sinabi niya na para sa mga taong ayaw makinig, napakadaldal naman nila. Idinagdag pa niya na ang mga batang ito ay kanyang mga apprentice at walang sino man ang maaaring manakit kahit isa sa kanila. Lumingon ng pulis na si East at sinabing mukhang kasing pasaway ng kanilang guro ang mga bata. Agad namang sumagot si Gojo na mas gugustuhin pa niyang magkaroon ng mga pasaway na bata kaysa maging katulad ng grupo ni East. Kagad na itinuro ng isa sa mga pulis ang kanyang sibat kay Gojo, ngunit pinatigil siya ni East dahil alam niyang kayang talunin ni Gojo ang lahat ng pulis doon ng mag-isa. Sa halip, nagpasya siyang makipag-usap at sinabi kay Gojo na may ginamit na terrain-altering spell na tuluyang nagpabago sa buong lugar. Katulad ito ng mahikang ginagamit upang likhain ng mga testing grounds kung saan kumukuha ng pagsusulit ang mga apprentice. Ipinaliwanag niya na ang mga spell na ito ay mas matanda pa kaysa sa pagkakatatag ng kasunduan at itinuturing na isang kilos ng digmaan. Ibig sabihin, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin upang protektahan ang kaharian. Sinabi ni Gojo na kahit totoo yon, hindi pa rin makatarungan na kunin ang alaala ng isang tao nang hindi man lamang pinakikinggan ang panig nito. Bukod pa rito, hindi niya kailanman itinuro sa kanyang mga apprentice ang mga kagamitan o teknik na kailangan upang makagawa ng mahikang ganoon kalawak ang saklaw. Sumang-ayon si East na hindi nga iyon ituturo ni Gojo, ngunit iminungkahi niya na baka ang mga brimmed caps ang nagturo nito. Napahinto si Gojo sa sinabi nito, ngunit mula sa ibaba ay sumigaw si Ruho. Sinabi niya na imbes na magtalo sila sa himpapawid, dapat gamitin nila ang kanilang mahika para sa tunay nitong layunin, ang pagtulong sa mga taong nahihirapan sa ibaba. Hindi nagtagal, nagsimulang gamitin ng mga witch police ang kanilang mga ribbon upang hilahin pataas sa ligtas na lugar ang mga tao at kabayo. Samantala, tinakpan naman ng isa sa mga pulis ang mga sugatang binti ng batang naging sanhi ng pagguho ng lupa. Nagtanong ang ama nito kung kaya ba nitong pagalingin ang kanyang anak. Sumagot ang mangkukulam na hindi niya iyon magagawa, ngunit dadalhin nila ang bata sa Great Hall of the Witches kung saan siya gagamutin. Ngunit hinawakan ng ama ang mangkukulam at sinabing nakita niyang naayos nila ang kanilang mga ribbon matapos masunog ang mga ito.
Kung kaya nilang ayusin ang mga iyon, dapat ay kaya rin nilang magpagaling ng tao. Sinabi ng mangkukulam na bitawan siya nito, kung hindi ay iiwan na lamang niya ang bata sa kalagayan nito at bahala na sila kung ano ang gusto nilang gawin. Agad na umatras ang ama at nagmakaawang tulungan ang kanyang anak. Iniutos ni Is na isara ang buong lugar at ilikas sa ligtas na lugar ang lahat ng mga tagalabas. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang sarili niyang investigasyon tungkol sa mahikang naging sanhi ng buong insidente. Kinuha niya ang aklat na ginuhita ni Coco at sinuri ang spell na nasa loob nito. Nakumpirma niyang napakapayak at karaniwang mahika lamang yon, isang spell na imposibleng makapagdulot ng pagkawasak sa ganito kalaking saklaw. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya nasiyahan. Hinawakan niya ang braso ni Coco at sinimulang tingnan kung may iginuhit ba ito sa kanyang kamay dahil madalas gumamit ang mga brimmed hats ng mahika sa sarili nilang katawan upang palakasin ang kanilang mga spell. Ngunit wala siyang nakita kundi mga mantsa ng tinta at mga kalyo na nagpapatunay na baguhan pa lamang talaga si Coco. Lumapit si Gojo at sinabing sapat na ang nakita ni East ngunit hindi pa rin ito lubos na kumbinsido. Umalis ito habang nagbabanta na magsasagawa sila ng mas malalim na investigasyon sa lugar. At kung matuklasan nilang may kinalaman si Gojo at ang kanyang mga apprentice sa insidenteng ito, hindi sila pakikitaan ng awa. Nang makaalis na ang mga knight, napabuntong hininga ng malalim si Gojo. Inamin niyang hindi niya talaga alam kung ano ang mangyayari kung hindi umatras ang mga ito at nauwi sa labanan ng sitwasyon. Agad siyang humingi ng paumanhin sa mga babae at sinabing hindi niya dapat sila iniwang mag-isa. Ngunit kasabay nito, sinabi rin niya kina Coco at Aget na napakadelikado ng ginawa nila para sa mga taong nasa paligid. Ipinaliwanag niya na kung may sino man sa mga ito ang nakatuklas ng lihim ng mahika, mawawala ang alaala ng lahat ng sangkot upang matiyak na walang makaalala kung ano talaga ang mahika. At iyon ay isang kakilakilabot na bagay dahil ang mga alaala ang bumubuo sa pagkatao ng isang tao. Kung wala ang mga ito, para na lamang silang isang hungkag na sisidlan. Parehong humingi ng tawad sina Aget at Coco. Naisip ni Aget na dahil sa nangyari, malamang na hindi na siya mabibigyan ng pagkakataong kumuha ng ikalawang pagsusulit anumang oras sa lalong madaling panahon. Ngunit ikinagulat niya nang sabihin ni Gojo na kahit mapanganib ang nangyari, matagumpay pa rin nilang naisagawa ang mga spell nang hindi nalalaman ng iba ang lihim ng mahika. Dahil dito, sinabi niya kay Aget na aayusin niya ang schedule ng ikalawang pagsusulit nito sa lalong madaling panahon. At kapag naipasan niya yon, maaari na siyang sumama kay Gojo sa mga trabaho nito sa labas. Labis ang tuwa ni Aget at agad niyang pinasalamatan si Gojo. Pinanggakwan naman siya ni Gojo na huwag gumamit ng mahika sa harap ng ibang tao hanggat hindi pa niya nipapasa ang pagsusulit. At sumang-ayon naman siya rito. Nagsimulang magsalita si Tia tungkol sa kagustuhan niyang kumuha rin ng pagsusulit. Ngunit sinabi ni Gojo na marami pa siyang kailangang matutunan at dapat pang pagbutihin ang kanyang mga pundasyon. Agad namang gusto ni Aget na kunin muli si Od at simulan ng paghahanda para sa kanyang pagsusulit. Ngunit hindi maaaring basta na lamang iwan ni Gojo ang lugar sa ganoong kalagayan. Kaya sa tulong ni Ruho at ng espesyal nitong panulat na kayang magsunog ng mga inskripsyon sa ibabaw ng anumang bagay. Nakagawa sila ng tulay mula sa pinagsiksik na buhangin. Matibay ito at nagbigay daan upang muling damaloy ang ilog sa natural nitong daluyan. Habang tinitiyak niyang maayos ang agos ng tubig, napansin niya ang sombrero at bote ng tinta ni Coco na nakahandusay sa lupa. Kinuha niya ang mga ito at ibinalik kay Coco habang pinapayuhan itong mas alagaan ang kanyang mga gamit. Nagulat si Coco nang mapansing puno na ulit ang kanyang bote ng tinta kahit nagamit na niya ito ng marami noong araw na iyon. Sinabi niya na marahil ay mahiwaga ang bote. Ngunit agad itong kinuha ni Gojo upang suriin. Kagad niyang napagtanto na may mali rito. Tinanong niya si Coco kung iyon ba ang parehong bote ng tinta na nakuha niya sa tindahan at tumango naman ito. Agad siyang lumingon kay Rio at inutusang ihatid ang mga babae pabalik sa workshop. Samantala, isasama niya si Coco sa kalapit na bayan ng mga mangkukulam dahil hindi pa niya ito nabibigyan ng panulat noong araw na iyon. Dahil dito, isinama niya si Coco habang may nais siyang kumpirmahin sa may-ari ng tindahan.